Berto, ay hindi ba't binilinan ko ng engineer nyo na wag lalapit dun sa dalagang nakatira sa paanan ng bundok? Ay sus, hayaan mo ang bata pasi. Ay nagpapapansin lang yung kay Tamara dahil maganda naman talaga ang dalagang yon. At saka may kailangan din kasing sukatin doon sa lugar. Maganda ba ka mo? Nakita ko yung dalagang yun nung isang gabi. Kumikinang ng parang sa pusa ang mata sa dilim. Uy, ikaw naman oo. Saka, baka naman nasinagad lang ng ilaw o liwanag ng buwan. Ay, imposible naman yan sinasabi mo. Hindi lang yon. Alam mo ba, nung mapadaan ako sa gubat, ay nakita kong pinalibutan siya ng malalaking, ewan, parang mga asong lobo yatang mga yon. Ay baka mamaya, yung mga aswang na gumagala dito sa baryo natin, ay Diyos ko. Aswang? Ay, bakit naman palilibutan ng mga aswang si Tamara? Akala ko ba sabi nyo, galing siya sa lahi ng mga engkanto. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na kung sino pa raw yung pinakatahimik, siya pa raw yung pinakamapanganib? Paano kung ang napakaganda at napakahinhing babaeng nililigawan mo ay malalaman mong may kakayahan palang umubos ng isang buong angka ng aswang nang walang kahirap-hirap para lang iligtas ka? Tatakbo ka ba palayo sa takot o lalo kang mai-inlove sa kanya? Kaya sige nga i-comment nyo sa ibaba kung anong gagawin nyo kung sa inyo mangyari ito at gusto po naming mabasa. Kung gusto nyong malaman kung paano iniligtas ng lola kong engkanto ang lolo kong taga Maynila mula sa isang angka ng mga aswang noong taong 1965, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Kael, dati ng silent listener dito sa inyong channel. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang nakakakilabot pero nakakakilig na kwento ng lolo at lola ko na sana po ay magustuhan ninyo. Simulan natin ito sa pagpapakilala ko kay lolo na itago na lang natin sa pangalang Marvin. Isa pong engineer ang lolo ko. Pero bago niya marating ang pwestong yon, noong 1965, nag-umpisa muna siya sa pagiging isang binatang land surveyor na ipinadala sa liblib na baryong tatawagin ko na lang po sa bansag na Barrio San Ignacio. Hindi nito totoong pangalan. Wala pang kuryente noon at napapaligiran ng makakapal na gubat ang lugar. Rasyonal na tao si Lolo at hindi naniniwala sa mga pamahiin, pero dito niya makikilala si Tamara, ang babaeng babago sa lahat ng pananaw niya tungkol sa maraming bagay. Engineer, ay nandito na tayo. Ito na yung pinakasentro ng Barrio San Ignacio. Hay, sa wakas. Dumating din tayo. Ang tagal din ng biyahe natin Ilang oras ba tayo natagtag sa loob ng jeep mo, Mang Berto? Ay, Parang sumakit tuloy ang buong likod ko sa dinaanan natin sabi ko naman sa'yo bago tayo umalis ng kabilang bayan, baku-bako talaga ang kalsada papunta rito sa baryo. Pasalamat nga tayo, hindi umulan kaninang umaga. Kung hindi, siguradong lulubog sa puting itong mga gulong natin. Wala pang sementadong daan dito. Oo nga Napansin ko rin kanina. Mang Berto, ikaw na munang bahala dito sa mga gamit natin Pakiingatan na lang. Lalo na yung transit at yung tripod ko. Baka mabunggo at masira ang kalibrasyon. Ipaasikaso mo na rin yung tutuluyan natin para makapag-ayos na tayo ng mga gamit pagbalik ko. Teka muna. Saan ka ba pupunta? Ang akala ko ba magpapahinga muna tayo at pagkagaling sa biyahe. Alas 4 na ng hapon. Titingnan ko lang muna yung site doon sa gawin ng bundok. Gusto ko kasing ma-check agad kung saan tayo mag-uumpisang maglagay ng mga muhon bukas para mabilis tayong matapos. Ay nako, engineer. Huwag na muna ngayon at medyo palubog na ang araw. Baka maligaw ka pa dyan sa gubat. Wala kang kasama. Hindi naman ako lalayo.
Sisilip lang talaga ako. Sayang kasi ng oras eh. Babayaran tayo ng may-ari ng lupa para matapos ito sa loob ng 3 linggo. Kaya kailangang sulitin natin ang bawat araw na narito tayo. May iba ang gubat dito, engineer. Baka hindi mo kabisado ang daan pabalik. Matataas ang talahib doon papasok palaang. Baka hindi mo matandaan kung saan ka galing. Mang Berto, dala ko naman yung kompas ko at saka yung mapa ng lote. Nasa bukana lang naman ako. Titingnan ko lang kung gaano kasukal yung uumpisa nating linya. Para malaman ko kung ilang taong kailangan nating upahan para maghawa ng damo bukas ng umaga. Ay, ibang klase ka rin talaga sa trabaho. Wala pa tayong tulog na maayos. Lupa agad ang gusto mong makita. Ay, nako. Ay, Ganun talaga para mapabilis ang uwi natin sa Maynila. Nakakapanibago kasing walang kuryente rito. Hindi ako sanay. Sige na, mauna na ako dun sa site. Susunod din ako dun sa sinasabi mong si Aling Pasing mamaya. sige. Basta huwag ka magpapagabi, ha? Dito lang kita hihintayin kinapasing. Magpapaluto na rin ako ng hapunan natin para nang pabalik mo, kakain na lamang tayo kaagad. Sige Mang Berto, babalik din ako agad bago tuluyang kumagat ang dilim. Talagang workaholic itong si Lolo Marvin, Sir Jag. Wala talaga siyang inaksayang panahon. Kahit kagagaling pa lang sa mahabang biyahe, gusto niyang makita agad kung ano ang magiging itsura ng lupang susukatin niya. Bitbit ang mapa at kompas niya. Pumasok si Lolo sa bukana ng kakawian. Lumakad siya ng lumakad para sukatin sana sa tingin yung lawak ng lupa na kailangan nilang hawanin. Hanggang sa hindi niya namalayan, paikot-ikot na lang pala siya. Wala kasing kalsada doon. Puro mataas na damo, makakapal na baging at naglalakihang puno na halos magkakamukha lahat. Nang makita niyang palubog na ang araw at nagsisimula ng dumilim ang paligid, doon na siya medyo kinabahan. Sinubukan niyang sundan yung kompas niya pabalik, pero parang lalo lang siyang napapasok sa masukal na bahagi ng gubat sa di niya malamang dahilan. Para ba siyang sadyang inililigaw? Pero doon sa mga oras na yon, doon sila unang nag-cruise ng landas ni Tamara. Sino ka? Ay kabayo, Hindi ka taga rito ah. Anong ginagawa mo sa bahagi ito ng gubat? naku miss, ginulat mo naman ako. Kanina ka pa ba dyan sa likod ng puno? Hindi ito lugar para sa mga dayo. Malapit ang dumilim at hindi ligtas ang maglakad dito kapag gabi. Oo nga eh, napansin ko nga. Sa totoo lang, kanina pa ako naghahanap ng daan palabas. Nawala yata ako sa direksyon. Nakatira ka rin ba malapit dito? Oo. Dito lang sa loob ang bahay ko. Ako si Tamara. Ako naman si Marvin. Engineer Marvin. Agrimensor ako mula sa Maynila. Agri-mensor? Ngayon ko lang yata narinig ang salitang yan. Anong ginagawa ng isang gaya mo dito sa San Ignacio? Kami yung sumusukat ng hangganan ng mga ari-arian para gawa ng mapa. Inupahan ako ng bagong may-ari nitong malawak na lupaing to para isurvey ito at gawa ng bagong titulo sa munisipyo. Titingnan ko lang sana yung bukana kanina kaso napalayo yata ang lakad ko dahil hinahanap ko yung tamang anggulo nung unang muhon na nakalagay sa mapa ko. Delikado rito kapag kumagat ng dilim, Marvin. Lalo na sa mga hindi kabisadong lugar. Hindi ka dapat naglalakad ng mag-isa dito na ni wala man lang dalang ilaw. Napatunayan ko nga yun ngayon. Kanina pa ako paikot-ikot dito. Kaso puro pare-pareho ang itsura ng mga puno. Para sa akin, mabuti na lang talaga at nakita kita dito. Pwede mo bang ituro sa akin kung saan ang daan pabalik sa baryo? Sige, halika, sumunod ka. Huwag ka lalayo sa akin. Dito ang ligtas na daan palabas. Salamat ah. Akala ko talaga dun ako sa kabilang direksyon pupunta eh. Nakakalito pala talaga yung mga puno rito kapag nagsimula nang mawala ang araw. Dapat pala nakinig ako kay Mang Berto. Sanayan lang yan. Kung dito ka lumaki, makikilala mo na ang bawat puno at bawat landas na pwede mo lakaran. Alam mo na rin kung saan ka hindi dapat pumunta. Sa bagay. Teka lang.
Napansin ko lang. Alam mo, miss, ang ganda ng mga mata mo, no? Ano? Anong ibig mong sabihin? Yung mga mata mo kasi, kakaiba yung kulay nila. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa personal. Magkaiba sila ng kulay. Para may pagkaberde yung isa tapos medyo kulay abo naman yung kabila. Ang galing! Hindi ba nakakatakot tingnan? Madalas sumiiwas sa mga tao dito kapag nakikita nila mga mata ko. Nakakatakot? Bakit naman magiging nakakatakot yan? Ang ganda nga eh. Parang mga mata ng pusa na naiilawan ng buwan sa gabi. Astig! Astig? Ibig kong sabihin, nakakabilib. Kakaiba siya. Pero maganda talaga. Sa Maynila walang ganyan eh. Kung meron man, siguro bihira lang. Kaya nga mga ako eh. Ganun ba? Bilisan na natin ang paglalakad. Malapit na tayo sa bukana ng baryo. Naririnig ko ng tahol ng aso ng mga kapitbahay. Sige, susunod lang ako sa'yo. Pasensya na pala kung naabala kita. At kailangan mo pang ihatid ako palabas ha. Buti talaga, nandun ka kanina. Kung hindi, baka dito na ako inumaga sa gubat na to. Nandito na tayo. Diretsuhin mo lang yung maliit na daang yan. Makikita mo na agad yung mga unang bahay sa baryo kung saan ka tutuloy. Salamat ulit, Tamara. Walang anuman. Sige, alis na ako. Tamara, teka. Bakit? May kailangan ka pa? Pwede ba tayo magkita ulit bukas? Babalik din kasi ako rito para mag-umpisa na talaga sa pagsusukat ng lupa. Kapag may araw na. Mag-ingat ka na lang, Marvin. Huwag ka na sanang abuti ng dilim ulit dito sa gubat, lalo na kapag wala ko. Isa pa, malamang na magkikita tayo dahil taga rito lang naman ako eh. Ayos! Sige, mauna na ako. Salamat ulit sa'yo, Tamara. Nakabalik ng ligtas si Lolo Marvin sa bahay na inuupahan nila, kina Aling Pasing. Imbis na matakot sa sinabi ni Tamara na delikado raw sa gubat, mas lalo pa yatang ginanahang bumalik doon si Lolo kinabukasan. Habang naghahapunan sila at nag-uusap tungkol sa magiging trabaho bukas, hindi sinasadyang naikwento ni Lolo na naligaw siya at may nakilala siyang dalagang nagatid sa kanya palabas. Nang binanggit niya ang pangalan ni Tamara, biglang tumahimik ang paligid. Nagkatinginan si Mang Berto at Aling Pasing, kaya medyo nagtaka raw noon si Lolo. Naku, Engineer Marvin, ay binabalaan na kita. Habang maaga pa, wag kang lalapit sa babaeng yun. Hindi mo pa siya kilala. Bakit naman o Aling Pasing? Mabait naman siya. Tinulungan pa nga niya ako makalabas sa gubat kanina nung maligaw ako. Kung wala siya, baka hinahanap niyo pa ako hanggang ngayon. Oo nga naman, Pasing. Baka naman napag-iinitan nyo lang yung bata. Matagal na tayong magkakapitbahay dito sa San Ignacio. Tahimik naman silang mag-ina roon. At wala namang ginagawang masama sa atin. Hindi sa napag-iinitan, Berto. Ay, kilala naman ng mga tao rito. Ibang klaseng pamilya niyan. May usap-usapan na hindi raw sila ordinaryong tao at may ginagawa raw silang kakaiba sa loob ng gubat. Paanong ibang klase ho? Tao rin naman sila tulad natin. May dalawang mata, may ilong, may bibig. Nakakausap ko pa nga ng matino. Yung nanay niyan, kilalang ermitanya dito. Nakatira doon sa pinakaloob ng gubat kung saan walang nangangahas na pumunta. Tapos itong si Tamara, hindi nakikihalubilo sa mga tao rito sa baryo. Ay palagi mag-isa doon sa paanan ng bundok. Tsaka hindi niyo ba napapansin yung mata niya, engineer? Napansin ko ho. Kinausap ko nga siya tungkol doon kanina habang naglalakad kami. Maganda nga eh. Magkaibang kulay. Na-amaze nga ako. Kasi bihirang-bihira ang may ganung mata. Maganda! Ay, Diyos ko po, engineer. May sa engkantong babaeng yun. Kung hindi man puro, ay paniguradong may lahi pa ring engkanto yan. Wala namang normal na tao ang may ganong klase ng mata na kumikinang sa dilim na parang sa pusa kapag nasisinaga ng liwanag ng buwan. Aling Pasing, baka po may kondisyon lang sa mata ni Tamara. Sa siyensya kasi, tinatawag yung heterochromia. Isang kondisyon yon kung saan magkaiba talaga yung kulay ng dalawang mata ng isang tao. Nangyayari po talaga yon sa iilang tao.
Kahit sa Maynila o sa ibang bansa, may ganun talaga at hindi yun kababalaghan. Pero, ay, ano ka mo yun? Ay, nako. Ewan ko sa mga siyensya at libro nyo mula sa Maynila. Ang sinasabi ko lang, ay bilang nakatatanda rito, umiwas na kayo bago pa kayo mapahamak ng tuluyan. Madalas pa namang may namamatay ng mga alagang kambing at aso dito sa atin kapag gabi. Ay baka mamaya sila rin ang may gawa nun. Oh, sige na, sige na. Tama na yan. Pinapasakit mo lang ang ulo ni Marvin Pasen. Ay, nako. Pagod yung tao sa biyahe, sa paglalakad sa guba, tapos itinatakot mo agad sa mga kwentong bayan. Ay, kumain na lang tayo at masarap itong niluto mong tinola. Ayos lang po, Mang Berto. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyang kwento. Mga alamat at kwentong bayan lang yan. Para siguro may mapag-usapan ang mga tao sa gabi. Lalo't walang kuryente dito. Rasyonal po akong tao. Nakadepende ang paniniwala ko sa kung ano lang nakikita ko at napapatunayan ng lohika. Ay bahala kayo, engineer. Kung ayaw niyong maniwala sa mga paalala ko, ay basta sinabihan ko na kayo na paulit-ulit. Huwag niyong sabihin hindi ko kayo binalaan kapag may nangyari sa inyo dyan sa gubat balang araw. Oo, salamat po sa pagpapaalala, Aling Pasing. Nauunawaan ko po na nag-aalala lang kayo sa kaligtasan namin. Pero trabaho lang naman ang ipinunta ko rito sa baryo ninyo. Wala po akong balak makipag-away. Manghimasok sa buhay ng iba, umanggulo sa kahit na sino dito. Gagawin ko lang ang trabaho ko. Susukatin ko ang lupa at uuwi rin ako sa Maynila pagkatapos ng 3 linggo. Rasyonal na tao talaga si Lolo Marvin. Puro numero at siyensya ang umiikot sa utak niya sa araw-araw. Kaya naman, hindi talaga uubra sa kanya ang mga kwento ni Aling Pasing tungkol sa engkanto o kung ano-anong kababalaghan. Sa isip niya, baka napag-iinitan lang daw si Tamara noon dahil sa kakaibang kulay ng mga mata nito at sa pagiging sobrang ganda na rin. Alam niyo naman sa probinsya noon, kapag masyado kang maganda o may kakaiba sa itsura mo at tahimik ka lang, madali kang pag-isipan ng masama ng mga taong mabababaw ang pag-iisip at walang lohika sa katawan. Kaya imbes na layuan niya si Tamara gaya ng maigpit na bili ng mga taga-baryo, mas lalo patuloy siyang naging interesado sa kanya. Pakiramdam kasi ni Lolo, inaapi ito ng walang sapat na dahilan. Kaya naman, kinabukasan, pagkatapos ng mahabang araw ng pagsusukat ng lupa, dumaan muna siya sa sari-sari store para bumili ng regalong ibibigay dito. Kumuha rin siya ng mga natitirang tinapay at ilang matatamis na biskwit na baon pa niya mula Maynila, bitbit ang layuning maging kaibigan talaga ang dalaga. Tamara! Mabuti naman at naabutan kita rito. Akala ko nakauwi ka na sa inyo eh. Ikaw na naman pala, Marvin. Bakit gabi ka na naman lumabas ng gubat? Hindi ba't binalaan na kita kahapon? Na delikado rito kapag ganitong oras? Hinintay ko lang talagang mag-uwian muna yung mga kasama kong trabador na naghahawa ng damo. Gusto kasi sana kitang makausap ng tayo lang dalawa para walang ibang makikinig. Tungkol sa naman ang pag-uusapan natin. Sinabi ko naman sa iyo kahapon, huwag kang magpapagabi rito. Matigas din talagang ulo mo. Oo, alam ko. Natatandaan ko naman yung mga bilin mo sa akin kahapon. Mabilis lang naman ito. Pangako, uuwi rin ako agad. May ibibigay lang sana ako sa'yo. Kaya kita sadyang hinintay dito sa daan. Ano naman yan? Wala akong kailangan mula sa mga tagalabas na gaya mo. Sapat na kung anong meron kami rito sa gubat. Mga biskwit at ilang matatamis na tinapay na nasa lata. Galing pa yun sa Maynila. Dala namin ni Mang Berto nung bumiyahe kami kahapon. Paborito ko yan doon eh. Gusto ko sanang ipatikim sa'yo. Bilang pasasalamat na rin sa pagtulong mo sa akin kahapon nung maligaw ko. Hindi mo kailangan gawin ito, Marvin. Tumulong lang ako dahil kailangan mo makauwi. Hindi para humingi ng anumang kapalit mula sa'yo. Wala yan! Seryoso! Maliit na bagay lang to kumpara sa ginawa mo para sa akin. Tsaka masarap yan. Promise! Wala yung lason kung yan ang iniisip mo. Kaya ayaw mong tanggapin. Baka hanapin ka na ni Mang Berto at nung may-ari ng bahay na tinutuluyan mo. Umuwi ka na doon. Malapit na mawala ang liwanag ng araw dito sa labas.
Ang sungit mo naman minsan. Gusto lang naman kitang maging kaibigan. Narinig ko kasi yung sinasabi ng mga tao sa baryo tungkol sa'yo. Nakakakwentuhan ko sila Aling Pasing kagabi habang naghahapunan kami. Alam mo na pala mga sinasabi nila sa akin. Nalaman mo na iniiwasan nila ako. Bakit ka pa lumalapit sa akin ngayon? Hindi ka ba natatakot sa mga chismis na naririnig mo? Dahil alam kong hindi totoo yon. Hindi naman ako naniniwala sa mga kwentong engkanto-engkanto o aswang-aswang na yan. Para sa akin, isa ka lang dalagang hindi nila mapantayan. Kaya ginagawa nila ng kwento. Maraming ganyan sa mundo eh. Kinakatakutan ng mga bagay na hindi nila nauunawaan. Paano kung totoo ang mga kwento nila, Marvin? Paano kung hindi talaga ako ordinaryong tao gaya ng iniisip mo? Wala naman akong pakialam kung ano ka pa. Ang alam ko lang, mabait ka. Kasi tinulungan mo ako. Yun lang ang basihan ko kung paano ako makikitungo sa isang tao. Ibang mundo mo sa mundo ko, Marvin. Baka hindi mo magustuhan na makikita mo kapag nakilala mo talaga ako ng lubusan. Baka katulad ka rin ng iba na tatakbo palayo. Handa naman akong kumilala sa kung anumang mundo yan eh. Wala namang mawawala kung susubukan nating maging magkaibigan, di ba? Sana tanggapin mo na tong dala ko. Para naman hindi masayang yung paghihintay ko sa'yo dito ng ilang oras. Salamat sa pag-aabala mo para dito, ha. At sa pag-intindi mo na rin. Pero umuwi ka na talaga ngayon din. Paparating ng dilim at hindi palaging ligtas ang lugar na to kapag gabi. Gaya ng ilang beses ko nang sinabi. Oh, sige. Uuwi na ako. Bukas ulit ha. Dito ulit tayo magkita. Pagkatapos ng trabaho ko sa site. Parehong oras. Ingat ka pag uwi, Tamara. Mag-ingat ka rin, Marvin. At huwag ka na matigas ang ulo. Umuwi ka na ng diretsyo. Hindi minadali ni Lolo Marvin ang mga sumunod na araw, Sir Jag. Isang buong linggo na rin niyang sinusuyo si Tamara. Araw-araw pagkagaling sa site, hindi pwedeng hindi siya dadaan sa bukana ng gubat para lang bigyan ng kung ano-ano si Tamara. Minsan biskwit, minsan matatamis na kending sadyang binili pa niya sa kabilang bayan. Si Tamara naman, kahit na medyo malamig at seryoso sa umpisa, unti-unti ring lumambot. Tinatanggap na niya ang mga binibigay ni Lolo at minsan siya pa mismo ang naghihintay sa daanan bago pa man dumating ang mga trabahador. Sa loob ng isang linggong yon, araw-araw silang nag-uusap. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ng mapa si Lolo Marvin sa tinutuluyan nila, hindi niya napigilang magtapat kay Mang Berto. Mang Berto, patimplan naman ako ng kape oh. Parang hindi na yata gumagana ang utak ko sa mga numerong nakasulat dito sa fieldbook ko eh. Paano namang sasakit ang ulo mo dyan eh? Kanina ko pa napapangsing. Nakatulala ka dyan sa papel. Wala ka namang isinusulat. Ano bang bumabagabag sa'yo, engineer? May problema ba tayo sa sukat ng lupa? Wala naman. Sakto naman ang mga sukat natin. At mukhang matatapos tayo ng mas maaga sa inaasahan. Kung hindi uulan sa mga susunod na araw. Ano nga ang problema? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Napapansin ko rin itong mga nakaraang araw Lagi kang nagmamadaling umalis sa site kapag patapos na ang trabaho natin. Tapos araw-araw kang dumadaan sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng kung ano-ano. Mang Berto, huwag ka sanang tatawa sa sasabihin ko ha. Kasi parang tinamaan yata ako. Tinamaan? Nakalil. Inatake ka ba ng hika o may nakain kang hindi maganda? May sakit ka ba? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang iinom ng tubig doon sa sapa malapit sa gubat dahil hindi natin siguradong malinis yung tubig doon. Hindi yun, Mang Berto. Ha? Ang ibig kong sabihin, tinamaan yata ako kay Tamara. Gusto ko siya, Mang Berto. Hindi lang basta gusto na para makipagkaibigan. Gusto ko siyang maging nobya. Sinasabi ko na nga ba Kaya pala hindi ka na natatakot kapag gabi na doon sa bukana ng gubat. Kahit panay na ang babala ni Pasing sa iyo. Alam mo bang pinagagalitan pa ako noon
Ay nako, engineer. Sigurado ka ba dyan sa nararamdaman mo? Ay, 1 linggo pa lamang tayo dito sa San Ignacio. Ay baka naman nabibigla ka lamang dahil siya ang unang magandang babaeng nakita mo rito sa baryo. Marami din namang magagandang babae sa Maynila, no? Pero iba talaga tong nararamdaman ko kay Tamara, Mang Berto. Totoo pala yung sinasabi nilang love at first sight. Nung una ko palang makita yung mga mata niya, nung nasa gubat kami nung naligaw ako, alam ko na agad na may kakaiba sa tibok ng puso ko para sa kanya. Gusto kong palaging naririnig yung boses niya. Gusto kong makita siyang ngumingiti. Abay, mukhang malala na nga yan. Paano naman si Pasay? Alam mo namang ayaw na ayaw nung kay Tamara. Ay kapag nalaman niya yon, paniguradong hindi titigil yon. Saka sa sermon sa'yo gabi-gabi. Hindi ko na problema yon. Buhay ko naman to eh. At ako ang makikisama kay Tamara, hindi si Aling Pasing. Ang problema ko lang ngayon, hindi ko alam kung paano ko ipaparating kay Tamara ng maayos yung nararamdaman ko. Ibang-iba siya sa mga babaeng nakilala ko sa Maynila. Hindi siya nadadaan sa mga simpleng regalo lang. Parang kailangan kong gumawa ng isang bagay na magpapatunay na seryoso ako. Engineer, ay nasa probinsya ka. Alam mo noong panahon namin, at hanggang ngayon dito sa baryo, iisa lamang ang pinakamabisang paraan para maipakita mo sa isang dalaga na malinis ang intensyon mo. Ano yun? Kailangan ko bang mamanhikan agad sa nanay niyang ermitanya? Hindi ko pa nga nakikita kahit anino nun eh. Ay, hindi ka mamamanikan kundi harana. Ay uso yan dito. Ganyan ko nakuha ang misis ko noon eh. Ay pupunta ka sa tapat ng bahay nila sa gabi. Kakantahan mo siya para malaman niya. At nakapitbahay nila na seryoso ka manliligaw. Marunong ka bang tumugtog ng gitara? Marunong naman. Nag-aaral din ako kung paano maggitara nung nasa kolehiyo pa ako eh. Kaya lang, nahihiya ako. Baka palayasin ako ni Tamara kapag ginawa ko yun. Masyadong seryosong tao yun eh. Baka isipin niya ginagawa ko siyang katatawanan. Sus, walang babaeng hindi lumalambot sa harana, no? Ako ang bahala sa iyo. Eksakto. May nahiram akong lumang gitara sa pamangkin ni Pasing kaninang hapon. Nando sa silog. Kukunin ko at nang makapag-ensayo ka na, ngayong gabi na natin gawin. Ngayong gabi agad? Oo. Wala man lang ako naisip na kanta na maayos. Tsaka wala ba tayong magiging problema sa gubat? Baka mamaya may umaalig doon na mabangis na hayop. Ay sasamahan kita. Kaya huwag ka mag-alala. Maghahanap din ako ng Petromax para mailiwanag tayo. O sige na. Isipin mo na kung anong kakantahin mo habang kinukuha ko yung gitara. Walang nagawa si Lolo Marvin kundi ang sumunod kay Mang Berto. Dahil nga porsigido siya at sobrang in love na kay Lola, nag-isip siya ng isang kanta na akma sa sitwasyon nila. May naisip naman siya, pero ang problema, alam ni Lolo Marvin sa sarili niya na boses palaka siya at hindi marunong kumanta. Dahil tuloy doon ay kabadong-kabado siya nang isama niya si Mang Berto sa gitna ng gubat para haranain si Tamara. Andito na tayo, engineer. Sigurado ka bang ito yung bahay? Nakapatay ang mga ilaw. Baka tulog na sila. Eto nga yun. Eto lang naman ang bahay dito sa gubat eh. Mang Berto, kinakabahan ako. Parang nanlalamig ang mga kamay ko. Baka hindi ko matipa ng maayos ang mga kwerdas nitong gitara. Ay, normal lang yan. Ganyan din ako nung unang beses kong mangharana eh. Ganito, huminga ka lang ng malalim at isipin mong kayong dalawa lang ang nandito. O sige na, simulan mo na bago pa tayo pagpiestahan ng malalaking lamok dito sa labas. Maayos bang itsura ko, Mang Berto? Oo, ayos na, ayos na. Sige na. Sige, sige. O aking ay pusa! Sira yata yung gitara, Mang Berto.
Ang bihira, ituloy mo lang. Huwag kang hihinto, nakakahiya. Teka lang, Mang Berto. Naputol yata yung kwerdas ng gitara ko. Ay, anong... Anong ingay yan? Tamara, Sino kay... ako to si Marvin. Pasensya na kung nagising kita. Sinusubukan ko si mga rana kaso parang pumali yata ako. Marvin? Anong ginagawa niyo rito ng ganitong oras? Sabi kasi ni Mang Berto, eto raw ang tamang paraan para manligaw dito sa probinsya ninyo. Gusto ko lang kasing iparating sa'yo na seryoso ako sa nararamdaman ko. Kaso mukhang sumablay yata yung tugtog ko eh. Hindi mo na kailangan gawin ito. Pwede naman sabihin mo na lang sa akin na maayos bukas ng umaga. Napuyat ka pa tuloy. Pati si Mang Berto naabala mo pa. Ay, hindi naman ako naabala, ine. Sadyang makulit lang talaga itong si engineer. Ay, huwag mo siyang pagagalitan. Ay, kanina pa nanginginig ang tuhod dito sa kabahe bago pa makarating dito. Sandali ho, bababa ako dyan. Huwag na kayo maingit, baka magising niyo pang nanay ko sa loob. Pagbaba ni Tamara, bitbit niya ang isang maliit na gasera. Akala ni Lolo Marvin ay pagagalitan siya dahil inabala niya ang tulog nito. Pero laking gulat niya nang makita niyang nakangiti ang dalaga. Yon ang unang beses na nakita niyang ngumiti ng totoo si Tamara. Nawala ang pagiging malamig at seryoso nito. Pinatuloy niya sina Lolo sa isang maliit na kubo malapit sa bahay nila at pinagsilbihan ng mainit na salabat. Napakasarap naman itong salabat mo, Tamara. Tamang-tama sa lamig ng hangin dito sa paanan ng bundok, oh. Ay, sige, maiwan ko muna kayong dalawa rito at baka nakakaistorbo na ako sa inyong usapan. Ay, doon na muna ako sa may puno at magsisindi lang ako ng tabako. Ay, Mang Berto, oh, huwag kang lalayo ha. oh. Umupo ka rito, Marvin. Inumin mo tong salabat para uminit ang sikmura mo. Tigas talaga ng ulo mo. Sinabi ko na hindi ligtas dito sa gabi tapos naisipan mo pang kumunta rito sa labas. Pasensya na talaga eh. Gusto ko lang talagang maging espesyal ang gabing to eh. Hindi ko naman alam na masisira yung gitara. Napangiti naman kita kahit papano. Nakakatawa ka kasi. Parang uod na binudbura ng asin yung mukha mo nung pumiyo ka. Pero salamat. Ngayon lang may gumawa nito para sa akin. Wala pa kasing nangahas na magpunta dito sa amin para nang kantahan ako. Di ako ang una. At sana, ako rin ang huli. Seryoso ako, Tamara. Simula nang makilala kita, nag-iba ng pananaw ko sa maraming bagay. Mas gusto ko na rito kesa sa magulong buhay sa Maynila. Marvin, hindi madali ang hinihiling mo. Kung maliligaw ka sa akin, hindi lang akong kailangan mong intindihin. Kailangan mo ring harapin yung mga sasabihin ng mga tao sa baryo. Alam mo naman kung anong tingin nila sa pamilya ko, hindi ba? Wala akong pakialam sa sinasabi nila, Tamara. Alam kong nakikita ko. Nakikita ko ang isang babaeng nagmalasakit sa akin. Isang babaeng marunong mag-alaga. At isang babaeng handang makinig sa mga walang kwentang-kwento ko araw-araw. Yun lang ang mahalaga sa akin. Matapang ka rin talaga, no? Siguro nga yan ang natutunan mo sa mga siyensya at libro mo sa Maynila. Ang magdiwala lang sa kung ano nakikita ng mga mata mo. Sana lang, kapag nakita mo ng buong katotohanan, ganito pa rin ang sabihin mo. Kahit anong mangyari, hindi magbabagong isip ko. Hayaan mo lang akong patunayan sa'yo na karapat-dapat ako. Wala akong planong sumuko. Mula sa gabing yun, tuluyan nang nagbago ang samahan ni Lolo Marvin at Tamara. Unti-unti nang nagbubukas ng sarili si Lola Tamara sa kanya. Mas madalas na silang nagkukwentuhan at paminsan-minsan ay nakikita na itong tumatawa sa mga biro ni Lolo. Namumukadkad na ang pag-iibigan nila at parang perpekto na ang lahat. Pero hindi pala. Habang tumitindi ang pagmamahalan nila, unti-unti namang may nagbabadyang panganib sa mismong baryo ng San Ignacio. Isang umaga, nagising na lang si Lolo sa malalakas na sigawan mula sa kusina ng tinutuluyan nila.
Ay, Diyos ko po. Kaawa-awang nila lang. Wala silang kaluluwa. Berto! Berto! Nasaan si engineer? Gisingin mo na! Ano bang nangyayari sa'yo, Paseng? Ang aga-aga'y sumisigaw ka dyan. Akit ba namumutla ka't nanginginig yung mga kamay mo? Eto na kami, oh. Si Mang Kulas, yung matandang tagabantay ng tubuhan doon sa dulo, ay natagpuan kaninang madaling araw na wala ng buhay sa gitna ng bukid. Ano pong nangyari, Aling Pasing? Inatake po ba sa puso? O baka na-aksidente sa trabaho niya? Anong puso? Ay, walang puso! Wala na ring atay at mga bituka. Nakakalat ang mga bituka niya sa paligid ng tubuhan na makita ng mga nagaani. Ay, parang nilapan ng isang napakalaking halimaw ang buong katawan niya. Diyos ko, Panginoong mahamagin. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Paseng? Ay. Baka naman ginawan lang ng kwento ng mga nakakita para manakaw. Nakita mismo ng sarili kong mga mata. Nandun ako kanina pagdating ng mga pulis mula sa munisipyo. Ang sabi ng hepe, gawa daw ng mga rebelde nagtatago sa bundok. Mga rebelde? Ay, anong klaseng rebeldeng kakain ng lamang loob ng tao? At mag-iiwan ng malalaking bakas ng paa ng aso sa putikan. Aling Pasing, baka po may mga mababangis na hayop talaga na nakababa mula sa bundok dahil naghahanap ng pagkain. Baka napakalaking baboy ramo o kaya mga ligaw na aso. May paliwanag po dyan ang siyensya. Hindi po natin kailangang isipin na gawa ito ng aswang o kung anuman. Ay, siyensya na naman, engineer. Ilang hayop na bang namatay dito sa baryo nitong mga nakaraang linggo? Walang baboy ramo na kayang gumawa nun sa isang tao nang walang nakakarinig na kahit sinong kapitbahay. Ay, sigurado akong yang Tamara niya na may kagagawan nito. Sila ng ina niyang may lahing engkanto. Huwag niyo ho sanang insultuhin siya, Aling Pasing. Tama si Marvin, Paseng. Huwag kang magbibintang ng ganyan nang wala na magpatunay. Mabait na tao si Tamara. Mabait sa umaga, Berto. Ay, pero tuwing gabi, nag-iiba ang asal ng mga yan. Kausap ko yung mga bagong salta kanina. Ay, kahit sila, nahihiwagaan dyan kay Tamara. Ni minsan, hindi umuupo yung mag-inang yon kapag may nagdadasal sa kapilya. Ay, binalaan ko na kayo. Naglipanan na ang mga halimaw dito sa San Ignacio. At hinding-hindi ako maniniwala sa sinasabi ng mga pulis na yan. Pilit na ipinagwalang bahala ni Lolo Marvin ang mga usap-usapang yon. Sa isip niya, natural lang sa mga probinsyano noon ang mag-isip ng mga kwentong kababalaghan para bigyan ng rason ang mga bagay na nakakatakot para sa kanila. Isa pa, naiinis siyang nadadamay na naman si Tamara sa usapin. Siya na naman ang pinagbibintangan nila. Pumasok pa rin siya sa trabaho niya sa gubat kinahapunan para ipagpatuloy ang pagsusukat ng lupa. Pero pagdating niya sa bukana ng gubat kung saan sila madalas magkita ni Tamara, napansin niyang kakaiba ang kilos ng dalaga. Hindi ito nakangiti. Balot ng tensyon ng mukha nito at halatang hindi mapakali. Marvin, umuwi ka na. Huwag ka na pumunta sa site niyo ngayon. Kunin mo mga gamit mo, bumalik ka kaagad sa bahay ni na Aling Pasing. Tamara, kararating ko lang ha. Hindi pa nga nakakapag-set up yung mga tao ko. Bakit pa parang takot na takot ka? Dahil ba to sa balita kaninang umaga tungkol kay Mang Kulas? Kabalitaan mo na pala. Kung ganun, mas lalong kailangan mo makinig sa akin. Wala ka naiintindihan sa mga nangyayari dito, Marvin. Hindi basta-bastang hayop o rebelde may gawa noon. Gaya ng sinasabi nila. May baril na dala yung ilan sa mga kasama kong trabahador para proteksyon. Tsaka wala naman kaming kinalaman sa gulo nila. Lupa lang naman ang sinusukat namin dito. Hindi uubra mga baril niyo sa kanila. Pakinggan mo ako, Marvin. Inihiling ko sa'yo alang-alang sa kaligtasan mo. Umuwi ka na habang miliwanag pang araw. Hindi ligtas ang dugo ng mga tagalapas dito ngayon. Lalo na kapag naamoy nila na amoy kung dumikit sa'yo. Baka ikaw ang sunod nilang pag-initan. Naamoy? Sino bang silang tinutukoy mo, Tamara? Sabihin mo sa akin, para maintindihan ko. Bakit pa palagi ka nalang may itinatago? Nanliligaw ako sa'yo. Gusto kitang maging kasintahan. Kaya gusto kong malaman kung ano yung kinatatakutan mo para maprotektahan kita. Hindi ako ang kailangan ng proteksyon, Marvin. Ikaw ang tao. Ikaw ang mahina. Kaya parang awa mo na, huwag ka nang matigas ang ulo. Umuwi ka na. Huwag kang lalabas ng bahay ngayong gabi kahit anong mangyari. O kahit may marinig ka pang kumakatok. Susunduin kita bukas ng umaga pagkatapos ng lahat.
Wala nang nagawa si Lolo Marvin kundi sumunod. Nag-aalala siya ng gusto kay Lola Tamara, lalo pa at nararamdaman niya ang sobrang sinseridad nito. Lumipas pa ang ilang araw na gano'n ang sitwasyon. Takot ang buong baryo, kaya maagang nagsasara ng mga bintana ang lahat at hindi nagpapakita si Tamara sa kanya. Dahil sa matinding pag-aalala at sa lalim ng nararamdaman niya para sa dalaga, hindi na nakatiis si Lolo. Isang gabi, habang bilog na bilog at maliwanag ang buwan, tinakasan niya si Mang Berto. Patago siyang naglakad papunta sa bahay ni Lola Tamara para siguraduhing ligtas ito at para tuluyan ng ilatag ang lahat ng nararamdaman niya kahit ano pa ang mangyari. Tamara! Tamara! Nandito ako sa labas! Marvin, anong ginagawa mo rito? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay kapag gabi. Bakit ba hindi ka nakakaintindi? Hindi ako pwedeng magtago na lang sa loob ng bahay habang nag-aalala ako sa'yo. Ilang araw na tayong hindi nag-uusap ng maayos. Ilang araw ka nang laging nagmamadali at pilit akong pinapauwi. Hindi ko na kaya yung ganito. Ginagawa ko yun para mabuhay ka. Delikado dito sa labas. Hindi mo nakikita ang mga nilalang na nag-aabang sa dilim. Wala akong pakialam, Tamara. Nandito ako dahil gusto kong linawin ang lahat sa atin. Hindi na lang basta pagkagusto itong nararamdaman ko. Mahal na kita. Mahal na kita, Tamara. At handa akong gawin ang lahat. Maprotektahan lang kita. Sobrang nag-aalala na talaga ako sa'yo. Alam ko namang delikado. Naiintindihan ko. Pero kapag naiisip kong ikaw ang pinakamalapit sa panganib, dahil dito ka nakatira sa gubat, parang sinisilihan ang puwet ko sa kaba. Hindi ako mapakali. Mahal? Tamara naman, ang dami kong sinabi, yun lang na naiintindihan mo. Oo nga, mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Marvin. Ang pag-ibig para sa amin iba sa nakasanayan mo. Hindi ito laro. Kapag nagbitiw ko ng ganyang salita sa kagaya ko, pinangangatawanan yan hanggang kamatayan. Handa naman ako ha. Handa kong ibigay ang buong buhay ko sa'yo. Kung kailangan kong tumira dito sa San Ignacio habang buhay, gagawin ko. Kung kailangan kong harapin ang lahat ng chismis ng mga tao dito, gagawin ko rin. Tanggapin mo lang ako. Pakinggan mo ako mabuti, Marvin. Hindi ako katulad ng mga babaeng nakakilala mo sa Maynila. Kapag pinili mo ako, buong mundo kong kailangan mong tanggapin. At ang mundo ko, puno ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham na pinaniniwalaan mo. May mga lihim na nakakapit sa pagkatao ko na mahirap maintindihan. Tanggap ko ang lahat sa iyo, Tamara. Ang nakaraan mo, ang pamilya mo, at kung anumang mundo yung sinasabi mo. Pangako, hindi ako tatakbo. Hindi kita iiwan. Kahit kailan. Kung ganon, tinatanggap ko ang pag-ibig mo, Marvin. Pero tandaan mo ang pangako mo ngayong gabi. Dahil baka dumating ang araw na mismong mga mata mo makakita sa totoong dahilan kung bakit ako kinatatakutan. Aba Carmen, ay napakaaga mo naman yatang nagluto nitong biko. Ay nag-abala ka pa talaga para bigyan lang kami dito. Ay nakakahiya naman sa'yo. Ang mahal pa naman ng asukal at malagkit ngayon. Ay nako Pasing, huwag ka nang mahiya, wala yan. Sabi ko nga dito sa anak kong si Elena, buti na yung nagbibigayan tayo dito sa baryo. Tayo-tayo lang naman na magkakapit-bahay dito sa San Ignacio. Kaya dapat tayong magtulungan at magkasundo. Hindi ba? Lalo na sa panahon ngayon na ang daming nangyayari sa paligid. Ay napakabuti talaga ng puso mo, Carmen. Mabuti na lang at lumipat kayo dito sa lugar namin. Kasi alam mo, ay may mga tao dyan sa tabi-tabi ay nakatira nga dito. Hindi naman nakikihalubilo. Kahit may nangyayari ng masama gaya nung sinapit ni Mang Kulas, ay parang mga wala pa rin pakialam sa kapwa nila. Hayaan mo na sila, Pasing. Ipagdasal na lang natin ang mga kaluluwa nila at baka naliligaw lang ng landas. Ang importante, ligtas tayo. Siya nga pala, saan ba yung dayong bisita mo? Itong si Elena kasi, kanina pa gustong makilala yung taga Maynila. Hindi kasi ito masyadong nakakalabas sa bahay namin.
Dahil lagi kong binabantayan, mahirap na. Nay naman, nakakahiya po. Baka abala siya at nag-aayos na ng mga gamit para sa trabaho. Baka makaistorbo pa tayo sa kanila. Ay naku, hindi. Ay sakto at pababa na yung dalawa mula sa taas. Oh, eto na pala sila eh. Engineer Marvin! Berto! Hali kayo rito sandali at tikman nyo itong dalang biko ng bagong mga kapitbahay natin dito. Kilala mo na sila, hindi ba Berto? Ay dalian nyo habang mainit pa at masarap ipare sa kape. Aba, Biko, paborito ko yan. Magandang umaga sa inyo, Carmen. At sa iyo rin, Elena. Salamat dito sa patalan ninyo. Mukhang masarap Magandang umaga ho. Pasensya na at mukhang naabala pa namin ang kwentuhan ninyo ni Aling Pasing dito sa labas. Magandang umaga rin. Ikaw pala yung taga-Baynila. Ay nako, engineer. Mag-iingat kayo sa pagtatrabaho dyan sa gubat ha. Palagi ako nagdadasal gabi-gabi para sa kaligtasan dating lahat dito sa baryo. Lalo na't may mga nangyayaring hindi maganda nitong mga nakaraan. Ipagdadasal din kita palagi. Salamat po, Aling Carmen. Nakakatuwa naman at may nag-aalala rin sa amin kahit papano. Bukod kay Aling Pasing at Mang Berto. Hi, engineer. Magandang umaga. Ako nga pala si Elena. Kung gusto mo, pwede kitang ipagluto ng tanghalian ninyo at dadalhin ko mamaya dun sa site para hindi na kayo mahirapang maglakad pabalik dito sa baryo kapag gutom na kayo. Ano? Naku, nakakahiya naman. Hindi na kailangan. Elena, tama ba? Ayun, may baon naman kaming inihanda ni Mang Berto para mamay... Paano ka, Marvin? Bakit bigla kang napahawak na sa sentido mo? Wala. Wala, Mang Berto. Medyo nahilo lang. Antok pa yata ako eh. Naku, sige na engineer. Pumayag ka na. At saka alam mo, gusto rin kitang makilalang mabuti. Noon ko pa kasi gustong makakilala ng mga taga-syudad. Aray, teka lang. Ano, engineer? Ayos ka lang ba? Biglang namutla yung mukha mo Hindi ko alam, Mang Berto. Parang biglang umikot yung paningin ko. Para ako masusuka na ewan. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ay nako, Elena. Kumuha ka na nga ng tubig doon sa kusina ni Pasing. Baka naengkanto na itong si engineer. Dahil palagi naglalagay sa gubat kahapon. Ay, wag na po. Ayos lang ako. Siguro kulang lang sa tulog dahil sa dami ng iniisip ko. Mang Berto, maupo lang ako sandali dun sa silya sa loob. Sigurado ka ba, engineer? Parang matutumba ka. Aalalayan na kita. Dito ka kumapit sa akin ng mahigpit. Ay, hindi na, Elena. Ayos lang ako. Kaya kong sarili ko. Pasensya na talaga sa inyo. Papasok muna ako sa loob para magpahinga sandali. Habang nakatitig si Lolo Marvin sa mga mukha ni Elena ng umagang yun, Sir Jag, hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam niya. Nagtataka siya kung bakit kapag nagsasalubong ang mga mata nila ni Elena ng mga sandaling yun, ay para bang gusto niya itong sunggaban ng halik. Gayong alam naman niyang si Tamara ang laman ng puso niya. Hindi naman siya salawahang lalaki, kaya parang gusto niyang suntukin ang sarili niya nang makaramdam siyang para bang naaakit siya agad sa ibang babae. Dahil doon, hindi tuloy nakapasok si Lolo sa trabaho ng araw na yon. Maghapon lang siyang nagkulong sa kwarto niya. Iniisip si Tamara. Mang Berto, ikaw ba yan? Bukas yan. Pumasok ka. Hindi pa naman ako natutulog. May tinatapos pa akong trabaho. Gising ka pa pala, engineer? Elena, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Paano ka nakapasok dito sa loob ng bahay nila Aling Pasing? Tulog na silang lahat. Ako pa mismong sumilip sa kwarto ni Aling Pasing kanina. Humihilik na siya ng malakas. Pati yung kasama mong matanda tulog na rin. Wala namang makakakita sa atin dito kaya hindi ka dapat mag-alala. Teka, huwag kang pumasok dito sa kwarto ko. Nakakahiya. Baka kung ano pang isipin nila kapag may nakakita sa'yo. Ano bang kailangan mo? At sumadya ka pa rito ng ganitong oras ng gabi. Dapat ba may kailangan ka agad para puntahan kita dito sa kwarto mo?
Gusto lang kitang kumustahin. Kaninang umaga kasi, parang nahihilo ka at hindi magandang pakaramdam mo nung nagkausap tayo. Gusto kong makasiguro na ayos ka lang. Ayos lang ako, Elena. Wala yon. Napagod lang talaga ako kahapon sa trabaho. Kaya kung pwede, umuwi ka na sa inyo. Nakakahiya sa mga kasama ko dito. At saka, hindi maganda na may babaeng nagpupunta sa kwarto ng isang lalaki ng ganitong oras. Baka masamain ng mga kapitbahay. Bakit palagi kang lumalayo sa akin? Ayaw mo ba sa akin, Marvin? Mas maganda naman ako dun sa babaeng palagi mong pinupuntahan sa gubat. Ano bang ipinakain sa'yo ni Tamara at baliw na baliw ka sa kanya? Paano mo nalaman ang tungkol kay Tamara? Wala naman akong kinento sa iyo At paano mo nalamang nagpupunta ako sa gubat para makita siya? Alam ko lahat ng nangyayari sa baryong ito, Marvin. Lalo na ang mga nangyayari sa dilim kapag walang nakatingin. At alam ko rin na sinasayang mo lang ang oras at buhay mo sa inkantadang yon. Dito ka nilang sa akin. Ipaparanas ko sa iyong kaligayang hindi maibibigay sa iyo ng babaeng yun. Akin ka na lang. Umalis ka na, Elena! Pakiusap! Sumasakit na naman ang ulo ko pag tinititigan mo ko. Wala akong gusto sa'yo. Hindi kita type. At mas lalong hindi ko ipagpapalit si Tamara. Lumabas ka na ng kwarto ko ngayon din. Huwag mo akong itaboy, engineer. Wala pang lalaki ang tumanggi sa akin dito sa San Ignacio. Tandaan mo yan. Ako na ngang lumalapit sa iyo. Tumatanggi ka pa. Kapag naging akin ka, ipinapangako ko, hindi kita sasaktan. Papayagan kitang mabuhay ng masagana kasama ko. Mabuhay? Anong pinagsasasabi mo? Sinasabi ko sa iyo, Elena, kapag hindi ka pa lumabas ang kwartong ito ngayon din, isisigaw kong pangalan mo para magising silang lahat. Ipapaalam ko kay Aling Pasing nandito ka sa kwarto ko at nanggugulo. Nagmamalinis ka pa? Tao ka lang. Isang hamak na dayo sa lugar na ito. Hindi mo ba alam na isang kumpas ko lang pwede kitang patayin ngayon din? Pwede kong kainin ang puso mo habang tumitibok pa yan dyan sa dibdib mo. Baliw! Hindi ako natatakot sa'yo. Lumayas ka dito kung ayaw mong kaladkarin kita palabas. Layas! Pagbabayaran mo to. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo at ng paborito mong engkantada. Magsisisi kang tinanggen mo ko, Marvin. Hindi ka na makakaalis ng buhay sa baryong to! Walang kurap at pawis na pawis si Lolo Marvin matapos ang gabing iyon, Sir Jag. Patuloy sa panggugulo sa isip niya ang mga sinabi ni Elena, lalo na ang mga banta nito at yung biglaang pagbabago ng tono ng boses nito. Hindi siya nakatulog buong gabi kay iisip kung paano nakapasok si Elena nang walang anumang ingay sa bahay ni Aling Pasing. Pakiramdam niya, totoo na ang lahat ng mga kababalaghang ikinuwento ni na Aling Pasing sa baryo, pero imbes na si Tamara ay ang mga bagong saltang sina Elena at Aling Carmen ang parabang may tinatago. Kaya naman kinabukasan, pagdating nila sa site doon sa gubat para magtrabaho, hindi na siya nag-atubiling ikwento kay Mang Berto ang buong nangyari. Mang Berto, may kailangan akong sabihin sa'yo ngayon din. Pero wag mong ipapaalam kay Aling Pasing kahit anong nangyari. Baka magpanik yun. At kung ano pang sabihin at gawin. Tayong dalawa lang sana ang makakaalam nito. Abay, ano yun, engineer? Ang seryoso yata ng mukha mo ngayon, Tsaka napansin ko kanina pa habang nag-aalmusal tayo, parang hindi ka yata natulog kagabi. Nangingitim yung ilalim ng mga mata mo at panay ang kape mo. Ano ba problema? Tungkol ba yan sa trabaho o kay Tamara? Hindi Mang Berto. Tungkol ito kay Elena. Ang totoo, pumunta siya sa kwarto ko kagabi. Ano ka mo? Si Elena pumunta sa kwarto mo? Ba't napakalakas naman yata ng loob ng batang yaw? Nakita ba siya ni Pasing na pumasok sa bahay? Anong ginawa niya sa iyo sa loob ng kwarto? Walang nakakita sa kanya. Yun nga ang nakapagtataka Walang nakarinig sa pagpasok niya. Pinipilit niya akong akitin. Mang Berto, gusto niya yata maging kami.
Pero ang pinaka nakakatakot, Mang Berto, yung itinaboy ko siya. Dahil nga nahihilo ako sa presensya niya, bigla siyang nagbanta na kakainin daw niya ang puso ko. At kaya niya akong patayin kung gugustuhin niya. Panginoong mahabagin, sinabi niya nga ba yan? Sinasabi ko na nga ba eh. Dati ko na rin napapansin may kakaiba sa maginan niyan, engineer. Hindi ko lang sinasabi para hindi ka matakot. Napapansin mo rin pala? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Kasi ayokong manghusga ng walang pruweba. Mahirap magbintag dito sa baryo. Pero noong isang gabi, bago mamatay si Mang Kulas, habang nag-iigib ako ng tubig sa poso, nakita ko sa dilim si Carmen na nakatitig sa bahay ni Mang Kulas habang nakangiti na nakakakilabot. Kinabukasan doon na nga natagpo ang patay at wala ng lamang loob, yung matanda. Tahimik lang ako pero matagal na rin akong may kutob na sila ang mga aswang na gumagala dito sa San Ignacio at hindi si Tamara at ang nanay niya. Aswang? Oo, engineer. Narinig mo rin naman ang usap-usapan tungkol dyan, hindi ba? At alam ko, unti-unti ka na rin nakukumbinsing totoo yun. Ayaw mo lang aminin. Totoo pala yun, Mang Berto. Ang hirap kasing paniwalaan Akala ko talaga noon, imbento lang ng mga matatanda para manakot ng mga bata. Pero nung tinitigan ko si Elena kaninang umaga at kagabi, parang hinihigop niyang lakas ko. Kailangan kong puntahan si Tamara, Mang Berto. Kailangan niya itong malaman. Baliw ka ba? Sinabi ng delikado tapos pupunta ka ng mag-isa sa gubat mamaya. Lalo na't tinaboy mo si Elena kagabi at pinahiya mo siya. Kaya nga kailangan kong puntahan si Tamara Alam ni Elena na nagkikita kami ni Tamara. Baka si Tamara ang puntahan at saktan niya doon sa bahay nila para lang gumanti sa akin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Diyos Mariosep, Indian, nag-aalala ako sa buhay mo. Wala kang kalaban-laban sa mga halimaw na yon kung sakali mang magpakita sila sa'yo. Sa gitna ng daan, punit-punit ang aabutin mo doon. Dala ko naman yung baril ko pang proteksyon. Tapusin na natin tong sukat sa linyang to. Tapos mauuna na akong umuwi kaysa sa inyo. Dadaan na lang ako saglit sa bahay ni Tamara para masabihan ko siyang mag-ingat. Babalik din ako agad bago magdilim ng tuluyan. Pangako ko yan. Siguraduhin mo lang natutuparin mo yan, Marvin. Kung hindi ka makababalik dito bago kumagat ang dilim, isasama ko ang mga tanod papunta dyan sa gubat para hanapin ka. Walang nakapigil kay Lolo Marvin Surjag dahil sa matinding pag-aalala kay Tamara at sa pagiging praning niya na baka saktan ito ni Elena bilang pagganti sa kanya. Mabilis niyang tinapos ang trabaho niya kinahapunan at naglakad papunta sa paanan ng bundok ng mag-isa. Umaasang maaabutan niya doon si Tamara para balaan tungkol sa pamilya ni na Elena. Pero pagdating niya mismo sa kubo nila, walang tao doon. Sarado ang mga bintana, walang sindi ang gasera at tahimik na tahimik ang paligid. Inabot na siya ng paglubog ng araw sa kakahintay doon hanggang sa napagtanto niyang kailangan na niyang umuwi dahil baka hanapin na siya ni Mang Berto. Pero habang naglalakad siya pabalik sa madilim na bahagi ng gubat, doon na nangyari ang hindi niya inaasahan at ang pinakakinatatakutan niya. Tamara! Nasaan ka na ba kasi? Bakit wala kayo doon? Sana ligtas kayo ng nanay mo. Kailangan ko nang makalabas dito. Masyado nang madilim ang daan. Sino yan? Mang Berto? Ikaw ba yan? Sinusundan mo ba ako? Sino sabi yan Lumabas kayo! May baril ako! Hindi ako natatakot sa inyo! Tapang-tapangan ka pa rin hanggang ngayon, lalaki. Kahit nanginginig na yung tuhod mo. Elena! Nasaan ka? Anong ginagawa mo rito sa gubat sa ganitong oras? Sinabi ko naman sa'yo kagabi, magsisisi kang tinanggihan mo ko. Gusto ko sanang buhayin ka para pagluruan sa mga susunod na gabi. Pero masyado mo akong ipinahiya. Wala pang tumanggi sa ganda ko. Kaya ngayon, gagawin na lang kitang hapunan ng pamilya ko! Lumayo kayo! Lumayo kayo sa akin! Diyos ko!
Ano klaseng mga aso to? Bakit hindi kayo tinatabla ng bala? Mga halimaw! Mga halimaw kayo! Tama nga si Mang Berto! Yan ang napapala mo. Pinagbigyan na kita. Pero hindi ako ang pinili mo, kundi ang babaeng yon. Ngayon, lasapin mo ang ganti ko! Gulat na gulat at takot na takot si Lolo Marvin, Sir Jag. Nakita mismo ng dalawang mata niya kung paano lumabas mula sa dilim ang tatlong naglalakihang aso na kasing laki halos ng baka. Namumula ang mga mata ng mga ito na parang nagbabagang uling at tumutulo mula sa mga pangil nila ang laway na may halong dugo. Doon niya tuluyang na-realize na totoo nga ang mga kababalaghang nangyayari sa baryo at hindi lang ito kwentong kutsero. Totoong may mga aswang at si Elena at ang pamilya niya ang mga halimaw na umuubos sa mga tao doon. Napahiga na lang sa lupa si Lolo Marvin nang matumba siya habang inaatake siya. Nakita niyang papalapit ang pinakamalaking aso para sakmalin ang leeg niya. Ipinikit na lang niya ang mga mata niya dahil alam niyang katapusan na niya at wala na siyang magagawa. Pero bigla na lang may humawi sa hangin. Huwag na huwag mong gagalawin ang lalaking yan, Elena! Tamara! Amara, nakialam ka na naman sa pagkain namin. Punyata ka talagang inkantado ka. Akala mo ba, matatalo mo kaming lahat ng mag-isa? Papatayin ko rin kayong dalawa ngayon din. Mga kapatid, patayin sila! Tamara, mag-iingat ka! Ang lalaki nila! Baka lapain ka nila! Diyan ka lang sa likod ko, Marvin! Huwag kang aalis dyan! Hindi sila makakalapit sa'yo hanggang nandito ako! Hambog ka talaga, Tamara! Matagal ko na pinalalampas sa mga ginagawa niyo sa baryong to, Elena! Hinayaan ko kayo dahil ayoko makialam sa kalikasan niyo! Nung mga hayop pa lang pinipeste niyo! Pero ang galawin niyo ang taong mahal ko! Isang napakalaking pagkakamali yan na pagbabayaran niyo ng buhay niyo! Susugod siya! Maganda kayo! Paano? Umuusok yung sugat ng aso. Nalulusaw yung balat nila sa tuwing nahahawakan lang sila ni Tamara. Wala naman siyang gamit na kahit na ano. Ang balat ko! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Lulusubin ka namin ng sabay-sabay! Wala ka ng kawalat, Tamara! Mga halimaw na walang kwenta! Kahit 100 pa kayong sumalaki sa akin, hindi niyo ako mapapabagsak! Yung mga mata niya, umiilaw. Parang mata ng pusa na tinamaan ng buwan sa gitna ng dilim. Ang bilis niya. Si Tamara ba talaga ito? Tapusin na natin to, Elena! Masyado na kayo naging gahaman sa dugo ng mga inosente dito sa baryo! Oras na para mawala kayo! Hindi ako papayag! Kakainin ko ang puso ninyong dalawa ngayon din! Sa tingin mo ba talaga may laban kayo sa akin? Wala kang kakainin ngayong gabi! Kundi ang sarili mong alikabok, Elena! Nay! Tulungan mo ako! Doon unang nasaksihan ni Lolo Marvin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging iba ni Lola Tamara, Sir Jag. Habang nakaupo siya sa lupa, nakita niya mismo kung gaano ito kagaling sa pakikipaglaban. Wala itong hawak na kahit na anong sandata. Pero ang bawat kalmot at suntok ni Lola Tamara sa mga higanteng asong yun ay nakamamatay. Ang mga mata niya umiilaw na parang mga mata ng pusa kapag tinatamaan ng sinag ng buwan. Doon na siya tuluyang naniwalang may lahi nga itong engkanto. Paano ba naman? Sa bawat sugat na nagagawa ni Lola Tamara sa mga aswang, umuusok ang mga ito. Para bang nalulusaw ang parte ng katawan nila na nasasaktan at nagiging itim na usok hanggang sa maging abo na lang ang mga aswang na nagtangkang pumatay kay Lolo. Mabilis, malinis at walang kapantayang lakas na ipinakita niya. Parang wala lang sa kanyang pag-ubos sa mga ito. Sa mga oras na yon, na-realize ni Lolo Marvin na bukod sa mga aswang ay mas nakakatakot pala talaga ang babaeng minamahal niya.
Bumagsak si Elena sa harap nila matapos itong saksakin ni Lola Tamara gamit ang sariling mga kamay niya. Walang anumang sandata. Purong lakas lang talaga ang ginamit niya. Tumalikod agad si Lola Tamara mula sa dugo ang katawan ni Elena para sana puntahan si Lolo Marvin at tingnan kung ayos lang ito. Pero hindi alam ni Lola Tamara, nakatayo pa pala ulit si Elena. Duguan at umuusok man ang dibdib nito. Nanlilisik pa rin ang mga mata nitong akmang susugod at sasakmalin si Lola Tamara mula sa likuran. Doon nanlaki ang mga mata ni Lolo Marvin. Buti na lang at naalala niyang may dala siyang baril. Mabilis niyang binunot yun. Itinutok kay Elena at walang pag-aalinlangang ipinutok niya ito ng diretso sa ulo ng aswang. Kitang-kita ni Lolo Marvin kung paano sumabog ang bungo ni Elena. Agad itong pumalakda sa lupa. Dilat na dilat ang mga mata nitong nakatitig sa buwan habang nag-aagaw buhay. Galit na galit itong bumaling sa kanila bago ito tuluyang malagutan ng hininga at naging itim na abo na lang na tinangay ng malamig na hangin. Pagkatapos noon, doon na muling hinarap ni Lola Tamara si Lolo Marvin. Tamara, ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba ng mga halimaw na yon? Ayos lang ako, Marvin. Wala ako kahit anong galos. Ikaw ang inaalala ko. Munti ka na doon. Pero salamat, iniligtas mo ako. Mabuti na lang talaga at binitbit ko itong baril bago ako pupunta rito. Hindi ko hahayaang saktan kanya, Tamara. Nakita mo na, Marvin? Nakita mo na ang buong katotohanan ng inililihim ko sa baryong ito. Nakita mo kung paano ko pumatay ng mga uri nila nang wala kahit na anong pag-aalinlangan. Nakita mo kung paano umilaw ang mga mata ko at kung ano talaga ako. Ito ang mundong sinasabi ko sa iyo noon pa man. Ang mundong pilit ko inilalayo sa iyo dahil alam ko hindi kayang tanggapin ng mga normal na tao. Ngayon, natatakot ka na ba sa akin? Ano nang palagay mo sa... Ang ingay mo. Halika nga rito. Anong... Napakadaldal mo pala kapag kabado ka, no? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako biglang hinalikan, Marvin? Kagagaling lang natin sa patayan. Duguan pang mga kamay ko. Oh. Para tumigil ka na sa pagsasalita at pag-iisip ng kung ano-anong negatibong bagay. At para malaman mo na kahit ano pang sabihin mo, wala akong pakialam kung ano ka pa. Sinabi ko naman sa iyo dun sa labas ng bahay ninyo, di ba? Wala pa rin magbabago sa desisyon ko. Mahal kita, Tamara. Mahal na mahal kita. At tatanggapin kita ng buong buo. Kahit na ano pang nangyari. Kahit engkanto ka pa, diwata o kahit ano pang klaseng nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ikaw pa rin yung babaeng minahal ko. Pero Marvin, iba ako. Delikado ang paligid ko. Ang mga kamay na to nakamamatay. Paano kung isang araw ikaw naman ang mapahamak ng dahil sa akin? Paano kung hindi na kita mailigtas sa susunod na may umatake sa atin? E di mamamatay ako. Ganun lang naman yun kasimple. Kanina nga, nung akala ko katapusan ko na dyan sa mga higanting aso na yan, ikaw lang ang laman ng isip ko. Wala na akong pakialam kung delikadong mundo mo. Ang mahalaga, magkasama tayo. Hindi ako aalis sa tabi mo, Tamara. Pangako yan. At hindi ko yan babawiin. Kung kailangan kong ibigay ang buhay ko, bakit hindi? Basta ikaw. Nababaliw ka na ba talaga? Wala pa ako nakilalang tao na kasing tigas ng ulo mo, engineer. Kahit sino sigurado akong lalayuan ako kung makita lang nila kung gaano ako kawalang awa kanina. Tapos ikaw, ahalikan mo lang ako matapos ako makipagpatayan? Baliw na kung baliw. Pero seryoso ako sa mga sinasabi ko. Akala mo ba madali sa akin na makita yung mga asong yun? Halos matay na ako sa takot kanina. Nanginginig ng mga tuhod ko nang papalapit sa akin si Elena. Pero nung nakita kitang dumating, nung nakita kong ipinagtanggol mo ko, nawala lahat ng takot ko sa katawan. Mas naramdaman ko, naligtas ako basta nandyan ka. Parang ako nga yung babae sa ating dalawa eh. Medyo nakakalalaki pero pwede na rin. Sige, basta ikaw. Kahit na naiiba ako sa mga ordinaryong babaeng nakilala mo sa Maynila,
Kahit na umiilaw itong mga mata ko sa gabi kapag nagagalit ako. Kahit na umiilaw pa ang buong katawan mo, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Ang astig mo nga kanina eh. Talo mo pa yung mga bida sa pelikulang aksyon na pinapanood ko sa sinehan. Wala silang lahat binatbat sa'yo. Isang kalmot mo lang. Sunog na kaagad yung mga aswang. Alam mo, ikaw palagi mo na lang idinadaan sa biro mga seryosong bagay. Pero salamat, Marvin. Salamat at hindi ka tumakbo palayo. Salamat at tinanggap mo ang lahat-lahat sa akin, kahit na napakabigat nito. Wala yon. Dahil na, di ba? Ibig sabihin ba nito, sinasagot mo na talaga ako ng walang halong pag-aalinlangan? Kasi kung oo, baka pwede mo na akong yakapin ngayon. Ang lamig na ng hangin dito sa gubat. Baka magkapulmonya pa ako bago tayo makauwi niyan. Pilyo ka talaga, no? Ay, nako. Oo na, tayo na. Siguraduhin mo lang na hindi ka magsisisi sa desisyon mo ito dahil wala na tong bawian. Hindi ako magsisisi. Teka, paano na pala tong si Elena? Ang ibig kong sabihin, paano yung nanay niyang si Aling Carmen? At ang iba pang kapamilya nila? Paniguradong hahanapin nila siya at ang mga kapatid niyang napatay mo. Baka sugurin tayo rito ng buong angka nila bukas kapag nalaman nilang pinatay natin ang mga yun. Wala na silang babalikan. Yung 3 asong nakalaban natin kanina, yun ang natitirang mga kapatid ni Elena. At si Carmen, kanina pa siya umalis ang San Ignacio kasama ng asawa niya. Bago pa ako pumunta rito, nagkausap na kami ni Carmen. Binilaan ko siyang kapag hindi siya umalis ng baryo bago lumubog ang araw, uubusin ko silang lahat kasamang asawa niya. Pinili niyang lumikas at tumakas papalayo. Naiwan lang si Elena dahil masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. At gusto ko talaga niyang patayin para gumanti sa akin at sa pagpapahiya mo sa kanya. Ibig sabihin, ligtas ang buong baryo? Wala nang aswang na aatake kina Mang Berto at Aling Pasing at sa mga inosenteng taga rito? Sana nga, yun din ang gusto ko mangyari. Gusto ko matahimik na ulit ang San Ignacio. Wala na rin maghihinala sa pamilya ko. Pero kailangan natin linisin ang mga abo at mga bakas ng labanan dito bago sumikat ang araw. Hindi pwede may makakita sa mga tubukas. Ako nang bahala dyan. Saglit lang to. Total, sanay naman ako sa paglilinis ng mga damo sa site. Pagkatapos ito, uuwi na tayo. Ihahatid muna kita sa inyo bago ako bumalik kina Aling Pasing. Para sigurado akong ligtas kang nakapasok sa bahay ninyo. Hindi na kailangan. Magkasama na tayo uuwi. Doon ka muna magpalipas ng gabi sa amin. Doon na tayo dadaan sa ligtas na ruta para hindi tayo makita ng mga nagpapatrolyang tanod. At hindi na sila magtanong kung bakit madaling araw na pag-alagala pa tayo. Sige, pero bago yun, sigurado ka bang wala nang ibang halimaw dito sa gubat bukod sa kanila? Kasi baka mamaya, habang nagwawalis ako ng abo dito, may bigla na namang sumunggab sa likod ko. Naubos na yung bala nitong baril. Ako ang pinakamalakas dito sa gubat na to, Marvin. Hanggat kasama mo ako, walang pwedeng manakit sa'yo. Akong bahala sa'yo. Parang hindi pala magandang pakinggan yan. Dahil ako ang lalaki sa ating dalawa. Pero, ayahan na nga. Sige na, tatapusin ko na to para makapagpahinga na tayo. Ang haba na ng gabing to para sa atin eh. Umuwi na nga sila ni Tamara sa kanila para makapagpahinga. Sa totoo lang, pakiramdam pa rin daw noon ni Lolo Marvin ay nananaginip lang siya dahil nga sa mga nakita at nalaman niya. Pero wala na siyang naging panahon pa para mabigla o matulala tungkol doon dahil na rin siguro sa sobrang pagod. Basta ang alam niya lang noon, masaya siya dahil walang nangyari sa kanilang dalawa ni Tamara. Nandito na tayo, Tamara. Alam mo, ang tahimik naman talaga masyado rito sa bahaging to ng gubat, ano? Wala man lang akong naririnig na huni ng mga ibon o kahit na anong ingay ng mga insekto. Kahit nung unang beses akong nagpunta rito. Ganyan talaga dito kapag gabi, tahimik at payapa. Dahil alam ng mga hayop at insekto na teritoryo namin to. Halika, pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka na rin. Teka lang, Tamara. Seryoso ba talaga to?
dito ba talaga ako matutulog sa inyo ngayong gabi? Oo nga. Bakit? Ayaw mo ba? Ligtas ka rito, Marvin. Sinisiguro ko sa iyo na walang kahit anong aswang o halimaw ang makakalapit sa iyo habang nandito ka sa pamamahay ko. Hindi naman sa ganon. Gusto ko, kaya lang, medyo nakakahiya yata. Tayong dalawa lang ang magkasama ngayong gabi. Sa iisang bubong. Ha? Ano ba sinasabi mo dyan? Kasi hindi pa naman tayo kasal. Bago pa lang naging tayo. Tapos magsasama na agad tayo sa iisang bahay. Kahit sabihin pang isang gabi lang to at para ito sa kaligtasan ko matapos nating makalaban sina Elena, parang hindi magandang tingnan sa mata ng mga tao kung sakaling malaman nila. Baka kung ano nang isipin sa akin ng mga kamag-anak mo. Baka isipin mo rin, sinasamantala kong sitwasyon nating dalawa. Napaka-formal mo talaga, Marvin. Minsan nakakalimutan kong galing ka sa syudad. Uuwi na lang kaya ako kina Aling Pasing. Babalikan na lang kita rito bukas ng umaga pag sikat ng araw. Kaya ko namang mag-ingat pabalik sa baryo. Lalo na't napatay na natin ang ilan sa mga aswang kanina. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. At huwag ka ring aalis mag-isa. Ligtas ka rito, no? Tsaka hindi naman totoong tayo lang ang nandito sa bahay. Nandito ang nanay ko at hinihintay niya tayo. Nandito ang nanay mo? Hala, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Hindi man lang ako nakapag-ayos ng buhok ko. At etong mga damit ko, duguan pa naman itong damit ko dahil sa labanan natin kanina. Punong-puno rin ng putik ang pantalon ko. Ano na lang sasabihin niya kapag nakita niya ako sa ganitong itsura? Wala yung pakialam sa itsura o sa mga suot mo. Ang mahalaga sa kanya, ligtas tayo nakauwi. Halika na sa loob. Ipapakilala na kita sa kanya. Matagal na rin niyang gusto makita ng personal ang lalaking palagi kong kinikwento sa kanya. Kinakabahan ako, Tamara. Ermitanya ang nanay mo di ba? Baka masungit yun. O baka ayaw niya sa mga tagalabas sa katulad ko. Baka bigla na lang niya akong palayasin kapag nakita niya ako. Pumasok ka na lang at sumunod sa akin. Nanay, nandito na po ako. May kasama po ako ngayon. Ito po si Marvin. Siya yung lalaki madalas kong banggitin sa inyo nitong mga nakaraang linggo. Magandang gabi po, Ginang. Ako nga po pala si Marvin. Pasensya na po sa itsura ko. Napasabak lang po sa konting gulo dun sa gubat kanina. Kasamang anak ninyo. Huwag ka na masyadong kabahan dyan. Mabait siyang nanay ko. Nay, humarap po kayo dito para makita niyo si Marvin. Bakit pila ng laki mga mata mo dyan? Tamara, sigurado ka bang nanay mo yan? Oo, nanay ko siya. Bakit ba ganyan ang reaksyon mo? Parang kaedad lang natin siya. Baka naman nakatatanda mo lang siyang kapatid. At niloloko mo lang ako. Napakaganda niya. At mukhang dalaga pa. Wala man lang siya ni isang puting buhok. O kahit anong kulubot sa mukha. Parang kaedad ko lang talaga siya kung titingnan ng mabuti. Nanay ko nga yan, Marvin. Matanda na talaga siya. Ito yung sinasabi ko sa iyo noon na may kakaiba sa pamilya namin. Totoo kasing usapang narinig mo noon. May lahi talagang engkanto ang nanay ko. Isang purong engkantadong tatay niya mula sa kabilang mundo. Tapos tao naman ang nanay niya. Kaya pala, hindi siya tumatanda. Pero paano ka? Ibig bang sabihin nito, mananatili ka rin ganyang kabata habang ako ay unti-unting tumatanda at pumuputi ang buhok sa paglipas ng panahon? Hindi, Marvin. Isang ordinaryong taong tatay ko. Dahil doon, mas lamang pa rin ang pagiging tao ko kaysa sa pagiging engkanto ko. Hindi ako immortal na gaya ng nanay ko. Tumatanda rin ako. Nasasaktan, nasusugatan, nakakaramdam ng pagod. At nagkakasakit din ako gaya mo at lahat ng normal na tao dito sa mundo. Ganun ba? Pero bakit napakalakas mo? Nakita mismo ng dalawang mata ko kung paano mo napatumba ang mga higanting aso kanina nang walang kahirap-hirap. Nakita ko rin kung paano umilaw ang mga mata mo sa gitna ng dilim habang lumalaban ka. Yun lang ang mga kakayang naman ako sa lahi namin. Ang kakaibang pisikal na lakas. Ang kakayang makakita ng mga espiritu na hindi nakikita ng ordinaryong mata. At ang matalas sa pakiramdam para malaman agad kung sinong aswang o halimaw. Kahit pa magpanggap sila mga ordinaryong tao sa umaga. Yun ang dahilan
kung bakit alam ko agad na aswang sina Carmen at Elena mula pa ng unang araw na lumipat sila dito sa San Ignacio. Pero, bakit ang tahimik lang ng nanay mo at hindi man lang nagsasalita? Kanina pa siya nakatingin sa akin ng ganyan at nakangiti lang. May nasabi ba akong mali? O baka ayaw niya sa akin kaya hindi siya kumikibo? Hindi. Wala siyang problema sa'yo. Sa totoo lang natutuwa pa nga siya dahil nakita ka na niya eh. Hindi na lang talaga siya nagsasalita ng wika natin mga tao ngayon. Unti-unti na kasing nawawalang koneksyon niya sa mundo ng mga tao. Anong ibig mong sabihin doon? Bakit nawawala ang koneksyon niya dito sa atin? Dahil matanda ng nanay ko. Kailangan na rin niya magpunta sa mundo ng mga engkanto para magpatuloy ang buhay niya. Yun ang natural na proseso para sa mga kalahing tulad niya na may halong immortalidad. Kung magtatagal pa siya rito kasama ko sa baryong to, manghihina lang siya ng manghihina hanggang sa mamatay ang katawang lupa niya. Kaya nga palagi mo siya hindi naabutan dito eh. Kasi nagpapabalik-balik lang siya dito para samahan ako. Hinihintay niya lang talaga maging maayos ang lagay ko bago siya tuluyang umalis papunta sa mundo ng mga kalahi niya. Aalis siya? Iiwan ka niyang mag-isa dito sa gubat? Paano ka na kung wala na siya at maiwan ka lang mag-isa sa bahay na ito? Wala kaming pagpipilian, Marvin. Kailangan niyang gawin yun para mabuhay. Kaya nga pilit kitang inilalayo sa akin nun eh. Dahil alam kong maiiwan ako rito ng mag-isa balang araw. At ayoko madamay ka pa sa magulo at mapanganib na buhay ko. Hindi ka na mag-iisa, Tamara. Ako na ang bahala sa'yo simula ngayon. Huwag ka nang mag-alala sa pag-alis ng nanay mo at sa mga mangyayari sa'yo dito. Aalagaan kita. Isasama kita sa Maynila pagkatapos ng trabaho ko dito sa San Ignacio. Doon tayo bubuo ng masaya at bagong buhay na malayo sa mga panghuhusga ng mga tao at malayo sa mga kababalagan at panganib na palaging nakaabang dito sa inyo. Yun din po ang pangako ko sa inyo, Nay. Aalagaan ko po si Tamara. Sigurado ka ba sa sinasabi mo niyan, Marvin? Handang-handa ka na bang dalhin ako sa lugar mo? Kahit alam mo na ngayon ang buong katotohanan tungkol sa pagkatakot sa pamilya ko? Siguradong sigurado ako, Tamara. Wala akong pakialam kung may lahi ka pang engkanto. Tao ka pa rin para sa akin. At ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Hindi kita pababayaan. At sa paningin ko, ikaw lang ang kailangan kong makasama habang buhay. Doon nakampante ng gusto si Lolo Marvin. Napakalaking tinik ang nabunot sa dibdib niya nung malaman niyang hindi pala immortal si Lola Tamara at mas lamang pa rin ang pagiging tao nito. Naisip niya na wala palang kaso kung magkatuluyan man sila dahil para pa rin naman itong normal, tumatanda at nagkakasakit. Kaya alam niyang sabay nilang lalakbayin ang pagtanda nila at hindi siya maiiwan mag-isa. Ang buong akala nila sa gabing yun, magtatapos na ang lahat ng problema nila sa baryo. Naging tahimik naman kasi talaga ang buong San Ignacio pagkatapos ng labanan nila ni Elena. Walang mga bagong pag-atake at wala ng mga namamatay na hayop. Pero dahil maliit lang ang lugar na yun, naging talamak pa rin ang chismis tungkol sa biglang pagkawala ng bagong saltang pamilya ni na Carmen. Iba-iba ang kwentong kumalat. May nagsasabing lumayas dahil sa utang, may nagsasabing bumalik sa sariling probinsya. Hindi na lang nagre-react si Lolo Marvin kapag naririnig niya ang tungkol doon mula kay Aling Pasing kapag naghahapunan sila. Sa isip-isip niya, malapit naman na siyang umalis sa lugar na yon dahil patapos na ang trabaho niya doon sa baryo. Magkakalayo na sila ni Tamara at makakapagsimula ng bagong buhay. Pero hindi pa pala tapos ang kalbaryo nila. Dahil isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga gamit sa inuupahang bahay, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mang Berto, tapos na ba ninyong ilagay sa mga sako yung mga gamit natin sa pagsusukat? Bala ko sanang maagang ipabiyaya ang mga yan bukas papuntang munisipyo para hindi na tayo mahirapan sa paglipat natin pauwi sa Maynila. Malapit na, engineer. Ito mga theodolite at yung mga tripod na nangangaayusin ko.
at ilalagay ko na sa mga kahon para hindi magasgasahan sa biyahe. Mas mabuti nga yung maaga nating maipadala ito para gumaan naman yung dala natin. Mabuti yan. Gusto ko na rin makatapos dito. Para maasikaso ko na ang mga kailangan ni Tamara bago kami umalis, papuntang Maynila. Sana mabilis na lang din ang proseso ng mga papeles para sa lupa, para makapag-focus na ako sa kasal namin. Ang bilis talaga ng pangyayari, Engineer. Parang kailan lang yung dumating tayo rito eh. Tinatakot pa kita tungkol sa mga aswang. Tapos ngayon, heto ka na. Mag-aasawa na ng isang dalagang nagligtas pa sa buhay mo. Masaya ako para sa inyo. Salamat, Mang Berto. Kundi rin naman dahil sa pagtutulak ninyo sa akin ng mga harana noon. Baka hindi kami nagkalapit ng husto. Teka lang, Mang Berto. Nasaan si Aling Pasing? Kanina ko pa siya hindi nakikita dito sa loob ng bahay. Nandun siya sa likod bahay, naguhugas yata ng mga pinggan natin at nagpapakain ng mga manok bago siya matulog. Alam mo naman yung matandang yon. Palaging may ginagawa. Ganun ba? Hihintayin ko na lang siyang makapasok para makapagpaalam na rin ako na matutulog na. Pero teka, may naririnig ka ba, Mang Berto? Naririnig? Wala naman. Pero huni lang ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon sa hangin ang naririnig ko. Mula sa labas. Bakit? Ano bang naririnig mo? Parang may kumakalmot kasi sa dingding natin sa labas ng bahay. At saka, parang may mabibigat na yabag sa bubong. Hindi naman yata yung gawa ng hangin. Baka may mga pusa lang yan ng mga kapitbahay na naghahabulan. Huwag mo nang pansinin. Hindi pusa yun, Mang Berto. Napakalaki at napakabigat ng yabag para sa isang pusa. Tumayo ka na dyan. Kunin mo agad yung itak mo sa ilalim ng kama at ihanda mo, bilis! Ano bang sinasabi mo? Natatakot ako sa iyo, Engineer. Akala ko ba'y tapos na tayo sa mga halimaw na yan nung nakaraang mga araw? May naaamoy akong malansa. Naamoy ko na to dati sa gubat nung umatake sa akin sina Elena. Nandito sila, Mang Berto. Nakapasok sila sa paligid natin. Lumabas ka dyan, lalaki! Hayap kong gising ka pa! Huwag ka nang magtago sa loob ng bahay na yan! Si Aling Carmen yun. Panginoong mahabagin. Buhay pa ang aswang na yan. Akala ko ba'y umalis na sila at lumikas palayo para hindi na sila mapatay ni Tamara? Pinatay niyo ang anak kong si Elena! Akala niyo ba palalampasin ko yun na ganun kadali? Hinipon ko ang lahat na natitirang kamag-anak ko mula sa kabilang bayan para dito. Uubusin namin kayong lahat ngayong gabi. Wala kasama! Iba nagpinto at wasakin ang mga bintana! Engineer, anong gagawin natin? Wawasakin nila ang pintuan. Napakarami nila sa labas. Mang Berto, yung asin! Nasaan yung sako ng asin ni Aling Pasing doon? Kailangan natin yun ngayon din! Nandun sa ilalim ng lababo. Kukunin ko kagad. Sana lang hindi pa nababasa yung nagtulo ng ulan kahapon. Pakibilisan, Mang Berto! Naturuan ako ni Tamara kung anong pinakamalaking kahinaan nila. Kapag nakapasok sila sa pinto, isaboy mo agad sa mga mata nila yung asin para mabulag sila at masunog ang mga mukha nila kahit saglit. Ako nang bahalang umatake at pumigil sa kanila. Eto na ang asin. Sumilip ako sa siwang ng bintana, Engineer. Napakarami nila sa labas. Mga anyong malalaking aso at nakakatakot na baboy rabo. Handa na silang pumasok. Dito ka lang sa likod ko. Hawakan mo ng mahigpit yung itak mo at huwag kang aatras. Handa na ako sa kanila. Tapos na ang maliligayang araw ko, lalaki! Mga kapatid! Kainin ang mga tao sa loob ng bahay na yan! Huwag tayong mag-iiwan ng buhay! Ngayon na, Mang Berto! Isaboy mo na ang asin! Namunin niyo ito, mga halimaw kayo. Masunog sana ang mga mata ninyo sa asin na ito. Ayan! Sa pool, Mang Berto! Ang init! Umuusok ang balat ko! Marami akong natutunan sa babaeng minamaliit ninyo. Mang Berto, iwas dyan! Paparating yung isa sa kanan mo! Ako nang bahala. Nataga ko sa binti ang isang aso. Engineer, umaatras siya palabas. Magaling! Sabuyan mo agad ng asin yung sugat niya para hindi agad gumaling ang balat niya. Yan ang isa sa mga turo ni Tamara. Hindi tayo magpapatalo sa mga halimaw na yan. Huwag kayong umatras! Dalawang hawak na tao lang yan! Ubusin niyo sila at lapain ang buhay! Halina kayo kung matapang talaga kayo! Handa akong lumaban! Hoy!
Saan ka pupunta? Hindi mo na kailangan gawin niya, Marvin. Nandito na ako at ako nang tatapos sa kanila. Bigla na lang pong umatake ang aswang na si Carmen at ang ilan pang natitira pala nitong kamag-anak galing sa ibang lugar. Isinama niya ang mga ito sa baryong yun para gantihan sina Lola Tamara at Lolo Marvin. Si Lolo Marvin ang unang naging punteriya nila dahil nga alam nilang mahalaga siya kay Lola Tamara at ito ang pinakamadaling paraan para saktan ang damdamin niya. Pero ginamit ni Lolo Marvin ang talino niya at nagawa niyang labanan ng mga aswang na gustong umatake sa kanya. Buti na lang din at naturuan na siya ni Lola Tamara kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod na may makaharap siyang aswang. Ginamit niya ang asin at ang kanyang mga kagamitan para maitaboy ang mga ito palabas ng bahay. Pagkatapos nun, dumating si Lola Tamara. Nakahinga ito ng maluwag nang malamang ayos lang at walang galos si Lolo Marvin mula sa mga atake ng mga kamag-anak ni Carmen. Ayos ka lang ba talaga, Marvin? Wala bang nakakagat o nakakalmot sa'yo? Isa man sa mga halimaw na yon? Baka may sugat ka na hindi mo pa napapansin dahil sa taas ng emosyon mo. Ayos lang ako, Tamara. Ligtas kami ni Mang Berto at wala kaming kahit anong galos. Nasugatan ko pa nga yung dalawang kamag-anak ni Carmen dahil sa itinuro mo sa akin. Umatras sila agad nang maramdaman nilang lalaban ako. Mabuti naman kung ganun. Sobrang nag-alala ako nang maramdaman kong presensya nila dito sa baryo. Alam kong babalikan ka nila, kaya nagmadali akong tumakbo papunta rito. Nasaan si Carmen? Nakita mo ba kung saan siya tumakbo at nagtago? Nakatakas siya, Tamara. Mabilis siyang tumalon palabas ng bintana nung marinig niyang parating ka mula sa labas. Tumakbo siya papunta ron sa likuran ng bahay kung nasaan yung mga manuka ni Aling Pasing. Oo. Doon ko rin nakitang tumakbo yung aswang na yon. Sugatan ng braso nun dahil natamaan ko ng itak kanina bago siya makalabas ng tuluyan. Kailangan ko siyang sundan ngayon din. Hahabulin ko siya bago pa siya tuluyang makalabas ng San Ignacio at makapambiktima pa ng ibang tao sa kabilang baryo para magpagaling ng sugat niya. Dito lang kayong dalawa sa loob at huwag na huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Wala ka na kailangan habulin pa sa malayo, Tamara! Nandito lang ako at hindi ako aalis hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo! Saan nang galing ang boses niya? Carmen! Lumabas ka dyan, harapin mo ako na mag-isa! Huwag ka magtago sa dilim at huwag ka magdamay ng mga tao walang laban sa'yo! Bakit ako magtatago sa'yo? Pinuntahan ko talaga kayo rito para maghiganti sa pagkamatay ni Elena! At kung hindi ko mapapatay ang lalaki yan para saktan ka, titiyakin ko may ibang mamamatay ngayon din sa harap ninyong dalawa! Teka, si Pasing, naghuhugas siya ng pinggan sa likod. Hinahanap niyo ba ang pakialaberang matandang ito? Nandito siya sa mga kamay ko at isang galaw niyo lang, tutuluyan ko ang liig niya! Berto! Marvin! Ay, tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Ayoko pang mamatay. Bitiwan mo siya, Carmen! Wala siyang kinalaman sa gulo natin ito at sa pagkamatay ng anak mo! Marami siyang kinalaman! Siya ang laging naguguna sa paninira sa pamilya ko sa buong banyo nito! Kunwari pang mabait ang pakikitungo sa amin! Pero paling harap naman pala! Kung gusto niyong mabuhay ang matandang ito, lumabas kayo rito at ibigay mo sa akin ang lalaki niyan, Tamara! Huwag kang lalabas ng mag-isa, Tamara. Baka may patibong pa siya sa labas. O may mga kasama pa siyang nakatago dyan sa dilim. Sasama ako sa iyo. Dala ko pa rin naman itong itak na nilagyan ko ng asin. Hindi natin pwedeng pabayaan si Aling Pasing sa kamay ng halimaw na yan. Hindi, Marvin. Dito lang kayo ni Mang Berto sa loob ng bahay. Akong tatapos dito. Huwag na huwag kayong susunod sa labas. Dahil baka maging sagabal lang kayo kapag nagkagulo na kami. Mas kailangan ko isipin ang kaligtasan yung dalawa. Hindi pwede, Tamara. Paano si Pasing? Nakikita ko siya mula rito sa bintana, umiiyak at nanginginig na sa takot. Baka tuluyan ng patayin ng aswang na yan ang kaibigan ko. Kailangan natin gumawa ng paraan para mailigtas natin siya. Ililigtas ko siya, Mang Berto. Pangako yan. Pero kailangan niyo magtiwala sa akin ngayon. Dito lang kayo. Berto! Marvin! Ayaw niyo akong pabayaan dito! Tulungan niyo ako, parang awa niyo na! Papatayin ako ng bruwang to! Tumahimik ang matanda ka! Kung ayaw mong unahin ko na hiwain itong lalamunan mo ngayon din! Nasaan ang tapagulong chinichismis mo kami sa buong San Ignacio? Nasaan ang mga kwento mo magaling, ha? Nandito na ako, Carmen! Ako harapin mo! Sa wakas, lumabas din ang magaling na tagapagtanggol ng mga tao. Bakit ba pinoprotektahan mo ang mga mahihilang nilalang na ito, Tamara? Mga tao lang sila. Tayo ang dapat na napupuno sa baryo ito, sa buong mundo ito. Tayong mga may kapangyarihan mula sa dilim.
Wala akong pakialam sa kapangyarihan sinasabi mo. Ang alam ko lang, mga halimaw kayong walang habas na pumapatay ng mga inosente para lang sa sarili niyong kabusugan. Inabuso niyong pananahimik ko! Inosente? Sila? Pinagdidirihan ka nga nila. Itong matandang hawak ko, isa ito sa mga diring-diri sa'yo. Tinatawag ka ng halimaw. Tinatawag kang may isinupa. Tapos kayo isusugal mo ang buhay mo para iligtas siya. Napakahangal mo talaga, Tamara. Pareho kayo nag-ermitanyo mong nanay na nagpanggap ding tao. Ay, Tamara, tulungan mo ako. Ay, huwag mo akong iwan dito sa kanya. Papatayin niya ako! Papatayin niya ako! Bitiwan mo na siya, Carmen! Huling babala ko na to sa'yo. Wala nang anak mo si Elena. Wala na mga kapatid niya. Gusto mo bang sumunod sa kanila ng ganito kaaga? Huwag mo ang babanggitin ang pangalan ng anak ko. Dahil sa'yo namatay siya. Dahil sa paglalandi mo sa lalaki taga Maynila na yan, na wala ang nag-iisa kong anak. Ngayon, manunood kayong lahat habang pinupuri ko ang leeg ng matandang ito. At pagkatapos kayo namang dalawa ng lalaki mo ang lalamunin ko. Tamara, mag-iingat ka! Mamatay ka na kasing! Hindi ko na bitawan mo siya! Ang mata ko! Paano ka nakalapit agad sa akin? Sabi ko naman sa'yo, Carmen, hindi mo ako kaya. Takbo, Aling Pasing! Tumakbo ka na papunta kina Marvin! Ay, Diyos ko po! Ay, maraming salamat! Darto! Marvin! Buksan niyo ng pinto! Halika na rito, Pasing, bilis! Pumasok ka na kaagad dito sa loob! Hindi pa tayo tapos, Tamara. Dinukot mo ang isa kong mata. Pero kaya pa rin kitang patayin gamit ang mga kuko ko. Tatapusin na kita! Yun ay kung kaya mo pa, Carmen! Bakit hindi ko maigalaw ang mga braso ko? Anong ginawa mo sa akin? Sinabi ko naman sa'yo, iba ang lahing pinanggalingan ko. Hindi uubra sa akin ang galit ng isang aswang na katulad mo. Tapos ng kasamaan mo dito sa San Ignacio. Sumunod ka na sa anak mo! Hindi ako pwedeng mamatay sa kamay ng isang... Nasunog siya! Sa isang iglap lang. Naging abo na ang katawan ni Carmen. Mang Berto, Aling Pasing, nakita niyo ba yon? Hinawakan lang siya ni Tamara sa leeg. Pero kusang nag-usok ang buong katawan niya hanggang sa malusaw. Nakita ko, engineer. Suspiyo. Ay, ligtas na tayo. Ay, Diyos ko po, maraming salamat. Wala nang mga aswang. Tamara! Ay, nasan si Tamara? Kailangan ko siyang makausap ngayon din. Palapit na siya rito sa atin, Aling Pasing. Bubuksan ko na ulit ang pinto para makapasok siya. Teka, Ano? Ayos lang ba kayo dito sa loob? Aling Pasing, malalim ba ang mga kalmot na inabot nyo kay Carmen? Patingin nga ng mga braso nyo para magamot ko kaagad. May dala akong mga dahon at halamang gamot na pinulot ko kanina sa gubat na mabisang pang-alis ng impeksyon. Ay, Tamara. Tamara, patawarin mo ko. Ay, patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo at sa pamilya mo. Huwag niyo na pong isipin yon, Aling Pasing. Ang mahalaga ay ligtas kayong lahat ngayon. Maupo muna kayo dyan para makapagpahinga kayo ng maayos. Alam ko ninervous kayo ng gusto sa nangyari. Ay, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ako hihingi ng tawad sa iyo ngayon din, Tamara. Ay, napakasama ng ugali ko sa iyo. Napakasama ng bunganga ko. Inusgahan kita dahil lang sa magkaibang kulay ng mga mata mo. Tinawag kitang halimaw at kung ano-ano pa. Pinagbawalan ko pa si Marvin na lumapit sa iyo dahil akala ko ikaw ang nagdadala ng kamalasan dito sa San Ignacio. Kalimutan na po natin yun. Nauunawaan ko naman po kung bakit gano'n ang naging reaksyon nyo at ng iba pang mga taga-baryo. Mahirap naman talagang intindihin ang mga bagay na kakaiba at hindi nyo nakasanayan. Napakabulag ko. Napakabulag naming lahat dito. Ang pinagbibintangan kong halimaw at iniiwasan. Ayun pa palang magliligtas sa buhay ko at ang pamilyang pinupuri ko. Sila pala ang mga totoong demonyo na gumagambala sa mga kapitbahay natin. Ay, patawarin mo ako, anak. Hindi na kita huhusgahan. Habang buhay akong may utang na loob sa'yo. At ipagmamalaki ko sa buong baryo na ikaw ang tagapagligtas namin. Hindi niyo po kailangan magkautang na loob, Aling Pasing. Ginawa ko lang dapat kong gawin. At sana, manatili na lang itong lihim nating apat. Ayoko na maging sentro pa ng usapan dito sa San Ignacio. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay, kasamang lalaking to. grabe. Bilib na talaga ako sa'yo, Tamara. Minsan, naiisip ko tuloy na parang baligtad ang sitwasyon nating dalawa. Anong baliktad sinasabi mo dyan, Marvin? Nahihilo ka pa rin yata eh. Hindi. Naisip ko lang. Mang Berto, Aling Pasing. Di ba sa mga kwento sa libro at pelikula, ang lalaki ang matapang na prinsipe tapos ang babae ang prinsesang inililigtas? Sa aming dalawa kasi, pakiramdam ko,
Ako yung mahinang prinsesa na laging nasa panganib. Tapos si Tamara yung prinsipeng tagapagligtas ko na napakalakas at palaging handang sumagip sa akin. Oo nga, engineer. Nakakahiya namang aminin. Pero mas matapang pa talaga sa ating dalawa itong si Tamara. Eh kung wala siya rito, malamang ay kanina pa tayo pinaghatian ng mga aswang na yon sa hapagkainan nila. Nakukuha niyo pa talaga magbiro sa ganitong sitwasyon, ano? Nakita niyo na nga muntik na kayo mapahamak lahat? Mga pelikula at prinsesa pa rin nasa isip niyo. Seryoso ako, Tamara. Sobrang hanga ako sa tapang at lakas mo. Pero huwag kang mag-alala. Hayaan mo lang. Dahil kapag naikasal na tayo at nakauwi na tayo sa Maynila, iibahin ko ng takbo ng kwento nating dalawa. Paano iibahin? Ano na naman ba yung plano mo? Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi mo na kailangang maging tagapagligtas pa. Ako naman ang gagawa ng lahat para sa'yo. Ako naman ang magpaparamdam sa'yo kung paano mahalin, asikasuhin at alagaan bilang isang normal na babae. Sisiguraduhin kong hindi ka na mahihirapan sa buhay mo. Hindi mo na kailangang makipaglaban sa mga halimaw at hindi ka masasaktan sa piling ko. Ako na ang bahala sa iyo, Tamara. Ako naman ang magiging prinsipe mo araw-araw. Mangangako ka na naman. Siguraduhin mo lang natutuparin mo yan. Dahil kung hindi, alam mo na kung anong kaya kong gawin sa mga taong nanloloko. Kahit pagbantaan mo pang buhay ko, hindi ako natatakot. Wala akong balak na sasaktan ka. Pangako, hindi kita bibiguin. Sa wakas, natapos din ang kalbaryo nila sa Barrio San Ignacio. Wala nang sumunod pang atake at tuluyan nang naging mapayapa ang buhay ng lahat ng mga tao doon. Pagkatapos ng trabaho ni Lolo Marvin at matapos niyang maipasa ang lahat ng mga mapa at papeles sa munisipyo, nagpasya na siyang dalhin si Lola Tamara sa Maynila gaya ng ipinangako niya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang inasikaso ang kasal nila pagdating nila sa Maynila sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng iilang mga kaibigan at kapamilya ni Lolo. Doon na nga sila bumuo ng pamilya. Tinupad ni Lolo Marvin ang pangako niya. Binigyan niya si Lola Tamara ng isang tahimik, maayos at masayang buhay na malayo sa mga halimaw at malayo sa anumang panganib. Yun lang ang buong nalalaman ko tungkol sa kwento ng lolo at lola ko. Hanggang doon lang ang mga detaling na ikwento sa akin ng ilang kamag-anak namin noon. Wala na akong naging balita tungkol sa iba pang mga naiwan sa probinsya. Hindi ko na alam kung anong nangyari kina Mang Berto at Aling Pasing pagkatapos umalis ni na Lolo Marvin at Lola Tamara sa baryong yon. Hindi ko na rin alam kung nakikita pa ba nila noon yung engkantadang nanay ni Lola Tamara o kung nakabalik ba ito ng ligtas sa mundo ng mga engkanto bago pa man manghina ang katawang lupa nito. Ang kwentong yun ay isang napakalaking lihim na kailanman ay hindi lumalabas sa pamilya namin. Ngayon ko lang na-share ang kwentong ito sa iba dahil naramdaman kong kailangan din itong marinig ng mga taong mahilig sa mga misteryo ng ating mundo. Alam kong mahirap paniwalaan ang kwento nilang ito. Sa panahon ngayon na puro makabagong teknolohiya at siyensya na ang nagpapaliwanag sa lahat ng bagay, sino nga ba naman ang maniniwala sa isang agrimensor na nagmahal at iniligtas ng isang dalagang may lahing engkanto? Pero hahayaan ko na lang kayo mga listeners ang manghusga kung totoo man ito o hindi. Nasa inyo na yan kung paniniwalaan ninyo ang kwento ng pamilya namin. Gusto ko lang pong magpasalamat ng lubos sa kwentong takip silim, lalo na kay Sir Jag, para sa pag-feature ng kwento kong ito. Isang malaking karangalan na may bahagi ang alaala ng lolo at lola ko sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat din sa mga kapwa ko listeners na naglaan ng oras at nakinig sa buong kwento ngayong araw. Sana ay may napulot kayong aral at napangiti rin kayo kahit papano
sa kwento ng pag-iibigan nila na nabuo sa gitna ng matinding takot at kababalaghan. Muli, ito si Kiel. Hanggang dito na lang. More power. Kwentong takipsilim. Isa na namang kakaiba pero kapana-panabik na kwento ang napakinggan natin ngayon, mga mahal naming listeners. Pero ano ba ang pinaka-kinagustuhan niyong parte ng kwentong ito? I-comment nyo naman sa ibaba at tignan natin kung pare-pareho tayo ng paboritong eksena. Kaya naman, isang malaking pasasalamat sa ating sender na si Kael. Maraming salamat, Kael, sa pagtitiwala at sa pagbabahagi nitong napakagandang kwento ng lolo at lola mo. Isang karangalan na dito mo sa ating channel unang ibinahagi ang nakakakilabot at nakakakilig na lihim ng inyong pamilya. At syempre, maraming salamat din sa inyong lahat na sumamang makinig at tumapos sa kwentong ito ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin, huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Muli ako po ang inyong lingkod, si Sir Jag. Mag-iingat po tayong lahat saan man kayo naroon. Maraming salamat hanggang sa susunod pong muli.